Kabanata 1. Nagsisimula ang kwento sa isang makapangyarihang angkan, kilala sa kanilang sagisag na pagong at gintong barya na sumasagisag sa yaman at karangyaan. Ito ang kaharian ni Fernan, isang lalaking nababalot ng labis na yaman at walang sawang kasakiman sa pera. Sa isang pagtatalo sa akademya, walang kahihiyang ipinahayag ni Fernan sa harap ng madla na ang pera ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Sa kanyang opisina, tinanong niya ang kanyang alalay na may lilang buhok tungkol sa kita ngayong buwan. Hindi siya natuwa nang marinig na mas mababa ang kita kaysa dati. Ang karaniwang araw ni Fernan ay biglang nagbago habang tinatitigan niya ng mariin ang kanyang kabadong alalay. Habang naglalakad palabas, nagrereklamo ang alalay tungkol kay Fernan, pero sa isip niya, inaamin niyang medyo nagbago na ang amo niya nitong mga nakaraang araw. Ngunit habang iniisip niya ito, biglang nagdilim ang maliwanag na langit sa itaas ni Fernan. Walang babala, isang malakas na pulang kidlat ang bumagsak mula sa langit, tuwirang tinamaan siya. Habang nilalamon siya ng pagkabigla, unti-unting nagdidilim ang kanyang ulirat. Sa gitna ng kadiliman, isang kakaibang kaluluwa ang nakadama ng presensya ni Fernan at nakakita ng pagkakataon. "Sino ka?" Tanong ng isip ni Fernan habang masiglang nagtangkang sumanib ang pulang kaluluwa sa kanyang katawan. Ngumisi ito ng masama, habang pilit hinaharang ni Fernan ang pagpasok nito. Habang patuloy ang banggaan ng kanilang diwa, naramdaman ni Fernan ang katotohanan, sinusubukan ng kaluluwang ito na agawin ang kanyang katawan. Inabot ng nilalang ang isang pulang, mala-espiritong kamay, handang sakupin ang katawan ni Fernan. Ngunit sa huling sandali, ginamit ni Fernan ang natitirang lakas at mana upang lumaban. Sa isang iglap, sumigaw sa sakit ang kaluluwang mananakop, at sa kabila ng kabangisan nito, madali niyang natalo. Ngunit ang tagumpay ay may kapalit, isang matinding pagsabog ng enerhiya ang sumira sa mismong diwa ni Fernan. Matapos ang lahat, bumaha sa kanyang isipan ang mga alaalang hindi kanya, mga tagpong hindi niya maalala. Napasigaw siya sa sakit habang nilalabanan ang biglang pag-agos ng mga bagong alaala. Dumating ang alalay, sinaloang ng hihinang amo bago ito tuluyang bumagsak. Pagmulat ni Fernan, nakita niya sa sarili niyang mga mata ang isang masamang pahiwatig. Ang pagbagsak ng kanyang sariling angkan. Isang propesya ng katapusan ng mundo, at siya mismo, isang palaboy, itinakwil at walang tahanan. Hindi makapaniwala si Fernan, ngunit sa halip na takot, isang baliw na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi niya matatanggap na mawawala ang lahat ng kanyang pera. Simula noon, kahit sa klase, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang iniisip kung bakit siya tinarget ng kaluluwang iyon. Walang sagot ang kanyang pananaliksik, ngunit malinaw ang isa. Totoo ang mga propesya. Lahat ng nasaksihan niya ay nagsisimulang mangyari. Kahit patuloy siyang yumayaman, wala itong hatid na saya. Dahil alam niyang ang kanyang mundo ay mauuwi sa pagkawasak. Kailangan niyang patunayan ang bawat detalye ng hinaharap na nakita niya. Sa kanyang silid, tinutulungan siya ng alalay na magbihis habang nag-uusap sila. Tahimik siyang nagbasa ng dyaryo, naghahanap ng balita mula sa akademya, mga pangyayaring nakikita na niya sa propesya. Napansin ng alalay ang kanyang pag-aalala at tinanong kung maayos ba siya. Ngunit malamig na itinanggi ni Fernan. Nabanggit ng alalay na nagsimula ang kakaibang ugali ni Fernan 6 na buwan na ang nakalipas, matapos siyang tamaan ng kidlat. Naalala rin nito ang mga biglaang desisyon ng amo, tulad ng pagdedouble ng puhunan, bagay na hindi karaniwan sa dating maingat na Fernan. Ngumiti si Fernan. Alam niyang iyon ay dahil sa kaalamang dala ng propesya, at nagbunga nga ng malaking kita. Bigla siyang natigilan. Sa dyaryo, nakita niya ang pangalang Aunt Armenian. Isa na namang bahagi ng propesya ang natupad. Mabilis niyang sinabi na kailangan niyang bumiyahe patimog, iniwan ang alalay na nagtatakang nakahawak pa rin sa kape. Naglakbay si Fernan patungo sa Southern Wetlands, isang mahiwagang lugar na nilikha sa pamamagitan ng mahika. Habang nakasakay,
Pinag-iisipan niya ang tatlong tanawing nakaukit sa kanyang isipan. Una, ang kanyang pagkatanggal sa pamilya. Ikalawa, ang pagkabangkarote. At ikatlo, ang pagiging pulubi. Ngunit sa halip na sumuko, ngumiti siya ng may determinasyon. Alam niyang kailangan niyang suriin ang katotohanan ng mga propesya. Naaalala niya rin ang babala. Ang 72 demonyong tinatawag ng Hari Colimo mahigit 1,000 taon na ang nakalipas ay muling magbabalik. At sa gitna ng kaguluhan, lilito ang bayani ng mundo, si Aint Armenian. Ngayon, alam ni Fernan na si Aint ay nasa wetlands, naghahanap ng lihim na dungeon kung saan itinago ng unang emperador ang isang makapangyarihang espada. Kung totoo ang lahat ng ito, makikita niya mismo kung paano tutugma ang mga pangyayari. Habang naglalakad, naamoy niya ang dugo, isa pang tanda sa propesya. Nakita niya ang bakas ng dugo at isang sugatang si Aint, eksaktong tulad ng kanyang nakita sa bisyon. Nilapitan niya ito at nagkunwaring nagkataong nagtagpo. Ikaw si Aint Armenian, hindi ba? Malamig niyang sabi. Nagulat si Aint. Paano mo alam ang pangalan ko? Ngumiti si Fernan. Mayroon bang hindi nakakakilala sa iyo sa imperyo? Nahiya si Aint at nagpakilala ng magalang. Inalok siya ni Fernan ng gamot na panggaling, isang napakamahal na potion. Tumanggi si Aint dahil wala siyang pambayad, ngunit sinabi ni Fernan. Hindi ko kailangan ng bayad. Isa kang inapo ng emperador, may dakilang kapalaran ka. Nagpasalamat si Aint at nangakong babayaran ito balang araw. Ngumiti si Fernan at nagpaalam, habang lihim niyang pinagmamasdan si Aint mula sa mga palumpong. Tinitingnan habang iniinom ang potion at pumapasok sa dungeon. Pagkalipas ng ilang sandali, sumunod si Fernan sa loob. Nakita niyang totoo ang dungeon, at lahat ng nakikita niya ay tugma sa mga alaala. Hanggang sa marating niya ang altar kung saan dati nakalagay ang espada. Ngayon, wala na roon si Aint, at alam niyang muli. Tama ang propesya, nanginginig, napaluhod si Fernan. Ang lahat ng kinatatakutan niya ay totoo. At ang lalaking magtataboy sa kanya palabas ng mundo ay si Aint mismo. Ang itinalagang bayani ng bagong panahon. Sa gitna ng dilim, nagningning ang mga mata ni Fernan. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Kung si Aint ang bayani, siya naman ang magiging halimaw na haadlang sa kanya. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Si Aint Armenian, ang lalaking itinakda ng tadhana na maging bayani ng mundo, tagapagtanggol laban sa paparating na pananakop ng mga demonyo. Balik sa kanyang opisina, tahimik na nakaupo si Fernan, malalim sa pag-iisip. Habang pinag-aaralan niya ang sitwasyon, inihalintulad niya si Aint sa isang stock na biglang sumisirit ang halaga. Napagtanto niyang kung gustong kumita, dapat siyang maging tapat na tagasunod ng bayani. Ngunit may problema. Alam niyang ang marangal at matuwid na pagkatao ni Aint ay kabaligtaran ng kanyang kasakiman at materyalismo. Iniisip niya kung paano niya lalapitan ang bayani nang hindi ito minas sa usaping pera. Habang nagmumuni-muni siya, narinig siya ng kanyang alalay na si Hyde. Ang hirap naman yan, ano bang iniisip mo, amo? Tanong nito. Ngumiti si Fernan at nagtanong, Hyde, kung may guild na garantisadong magtatagumpay, ay invest mo ba agad ang pera mo roon? Siyempre, agad-agad, sagot ni Hyde. At kung magkaiba kayo ng estilo? Dagdag ni Fernan. Walang problema, sagot ni Hyde. Sabi mo nga dati, ang pera, kayang makibagay sa kahit anong estilo. Biglang napangiti si Fernan, tila may naliwanagan. Oo nga naman, sa harap ng malaking kita, wala nang halaga ang pagkakaiba ng personalidad. Tumayo siya, puno ng determinasyon. Kailangan ko siyang makausap ngayon. Nagulat si Hyde. Ha, pero may mga bisita kang paparating. Katulad kahapon, bigla ka na namang aalis. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Fernan. Sa akademya, ipinaliwanag ang sistema ng mga dormitoryo. Ang 10 pinakamataas na estudyante ay nakatira sa Revidos Hall. Ang mga nasa ika-11 hanggang ika-30 ay nasa Bless Hall, at ang mga nasa ibaba ng ranggo ay ipinapadala sa pinakamababang dormitoryo, ang The Best Hall.
Doon, isang asul na espiritu ang sumabog sa galit. Anong kahihiyan ito? Ang isang inapo ng Maharlika ay nakatira sa pinakamababang dorm. Sigaw ng espiritu. Ito ay si Gardner Alphen Parson, ang igaw ng espada ni Aint. Ngunit si Aint, kalmado lang na nagbabasa ng libro. Habang patuloy ang pag-angal ng espiritu, tinanong ni Aint, bakit mo biglang binabanggit ang mga demonyo? Sumagot si Gardner, sila ang dahilan ng lahat ng ito. Napakunot noo si Aint, iniisip kong ininsulto siya ng espada. Sa halip, tahimik niyang sinabi, nasa mababang dorm ako dahil, mahina ako. Napatigil si Gardner, tila hindi makapaniwala. Ikinwento ni Aint ang pagbagsak ng kanilang pamilya. Ang unang emperador daw mismo ang nag-alis ng karapatan sa tagapagmana, at pinalitan ito ng halalan sa pagitan ng 7 dakilang pamilya. Ipinamigay pa ng emperador ang karamihan sa mga lupain ng kanilang angkan. Dahil dito, bumagsak ang kabuhayan ng pamilya Armenian, at nawala pa ang mga lihim na teknik ng kanilang espada. Bagaman isa pa rin siyang Prince Elector, hindi siya nakapagsanay ng maayos. Napayuko si Gardner at buong puso niyang sinabing, tutulungan kitang ibalik ang dangal ng mga Armenian. Ngunit bago pa makasagot si Aint, may tumawag sa kanya mula sa labas. Aint Armenian, sigaw ng boses. Nagulat siya, sino naman kaya iyon? Nang buksan ang pinto, tumambad si Fernan, nakatayo sa may pintuan na may kumpiyansang ngiti. Abala ka ba? Tanong niya. Hindi naman, sagot ni Aint. Maari ba kitang makausap sandali? Mas mabuti siguro kung sa mas pribadong lugar tayo mag-usap, wika ni Fernan. Sige, bigyan mo lang ako ng 10 minuto, sagot ni Aint. Umirap si Fernan, 10 minuto. Ginagawa mo bang maghintay ang isang nakatatanda? 5 minuto na lang po. Mabilis na sagot ni Aint. Paglabas, galit na galit si Gardner. Ang mayabang na matandang iyon. Sino siya para pag-alitan ka? Si Fernan Pellenberg, sagot ni Aint. Napasimangot si Gardner. Pellenberg, ba? Ang mga Burgess na yun. Tahimik lang si Aint, nagtataka kung ano ang pakay ni Fernan. Sa labas ng dorm, naghihintay si Fernan. Napansin niyang dala ni Aint ang espada. Hindi naman ako nandito para maningil ng utang sa potion, biro niya. Ngumiti si Aint, mas panatag ako kapag dala ko ito. Tumango si Fernan. Naiintindihan ko. Ganyan talaga ang mga kabalyero. Alam ni Fernan na sa loob ng espadang iyon ay naroon ang espiritu ni Gardner. Ngunit hindi niya ito ipinahalata. Sa halip, nagyaya siya, Tara, kain tayo. Libre ko. Nagulat si Aint. Ha, sa ganoong mamahaling lugar. Ngumiti lang si Fernan. Pumili ka ng kahit ano. Ako ang bahala. Habang binabasa ni Aint ang menu, pawis na pawis siya sa kaba. Si Fernan naman, tahimik na nagngingit-ngit sa loob, galit na hindi niya alam kung paano aayusin ang batang ito. Kaya bigla niyang tinanong, ano ang plano mo pagkatapos ng graduation? Nagulat si Aint, ngunit tapat na sumagot. Ang layunin ng aming pamilya ay muling makilala sa buong imperyo. Kahit mahina ako, isa pa rin akong Armenian. Napahanga si Fernan sa determinasyon nito. Malakas ang loob ng batang ito, naisip niya. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya, sige nga, nakapili ka na ba ng pagkain? Nagpatuloy siya sa magaan na usapan, tinanong pa si Aint kung may bawal kainin o kung ano raw ang kanyang MBTI, dahilan para malito ang kabataang prinsipe. Kinagabihan, habang nakaupo sa kanyang opisina, pinag-isipan ni Fernan ang kanilang usapan. Ngayon, mas malinaw na ang tingin niya kay Aint. Masaya siyang hindi niya agad inalok ng pera. Sa kanyang isip, sinimulan niya ang stock analysis ng kabataang bayani. Hitsura, mataas. Potensyal, mataas. Yaman at katalinuhan, mababa. Pagmamalaki at dangal, napakalakas. Perfect, bulong niya. Isang super blue chip stock para sa panahon ng katapusan ng mundo. Ngumisi siya ng demonyo. Para sa tulad ni Aint, hindi gagana ang tuwirang kabaitan, kailangan niyang dahan-dain ng makuha ang tiwala nito. Sa isip niya, parang nangingisda. Si Aint ang isdang Cain, at ang gintong Bara ang pang-akit. Tumawa siya ng malakas. Makukuha rin kita, bata, bulong niya. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Hyde. Ah, amo, nakita niyo ba si Bersef? Napatigil si Fernan. Sino? Si Luna Berif, amo. Dapat ay nagkita kayo kanina para pag-usapan ang utang niya. Napairap si Fernan.
Naghintay siya ng 3 oras, dagdag ni Hyde. Umalis na rin sa huli. Mas mabuti, malamig na tugon ni Fernan. Kapag nawawalan ng pag-asa, mas madali silang kontrolin. Bigla, napahawak siya sa ulo. Isang matinding sakit ang sumiklab, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Isa na namang tropecia ang lumitaw. Sa kanyang isipan, nakita niya ang imahe ng isang babaeng may mga matang kulay aquamarine. Isang maharlikang mandirigma na may espadang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang babaeng may kadiliman sa puso, ngunit may kagandahang nakabibighani. Nakita niyang si Aint ay nahulog sa paghanga rito, at gustong palayain siya mula sa angkang Pelennberg. Biglang napagtanto ni Fernan kung bakit siya pagkakatawanan at kamumuhian ni Aint balang araw. Nagtapos ang bisyon, at lumitaw ang imahe ng babae. Luana Bereth, ang babaeng may matang asul-berde, naghihintay ng matyaga. Bumalik sa realidad si Fernan, sumumpa sa ilalim ng kanyang hinga. Pinilit niyang ngumiti habang pinagpapawisan, tinatakpan ng takot na nararamdaman. Tiniyak niya kay Hyde na wala iyon. Sa ibang dako, si Luana Bereth ay naghihintay, iniisip si Fernan Pelennberg. Bakit niya ako muling pinatawag matapos niya akong paasahin? Alam niyang gipit ako dahil sa utang. May pagod sa kanyang mga mata, baka gusto na niya talagang durugan ang loob ko. Tahimik siyang nanatili habang may silutang lalaking lumitaw sa likod ng harang. Mula sa likod ng screen, pinagmamasdan siya ni Fernan, dama ang inis nito, at inalala ang kasaysayan ng House Bereth bilang mga duke ng hanggan. Noon, isa silang makapangyarihang electorate house na tagapagtanggol ng hilagang hangganan ng imperyo. Ngunit matapos ang isang nakapipinsalang paglusob ng mga halimaw, gumuho ang kanilang pamana at nawala ang dangal. Upang muling bumangon, napilitan si Luana na ibenta ang lahat ng kanyang pag-aari, pati mga opisyal na titulo at karapatang electoral, ngunit hindi pa rin iyon sapat. Ang tumulong ay ang ama ni Fernan, si Duke Evan Pelennberg. Ngunit hindi ganoon kadalisay ang tulong na iyon. Sa mga matang nagliliyab sa pula, nakita ng Duke ang trahedya ni Bereth bilang perpektong pagkakataon para sa sariling kapakinabangan. Planado ng House Pelennberg ang pag-iisa ng Bereth, hinaranggan ang iba pang maharlika na maaaring tumulong sa pananalapi. Nabuhay nga ang Bereth, ngunit binagsakan sila ng nakapipinsalang interes. Napailing si Fernan, naiinis na hindi niya nakuha ang lihim na teknik ng espada ng kanilang angkan. Lumitaw sa isip ni Fernan ang isa pang pagsusuri tungkol kay Luana Bereth. Mataas ang potensyal, mababa ang yaman, may utang, magiging hinaharap na Royal Knight, at magiging manggalang pag-ibig ni Aint. Kumulo ang loob ni Fernan, si Aint na nga ang magbabangon sa kanyang angkan, ililigtas ang mundo, at makakatagpo pa ng pag-ibig. Nagpasya siya, pangalawa na lang ang pagkuha sa lihim na teknik, ang mahalaga, huwag hayaang kamuhian siya ni Luana. Lumapit siya sa hapag at kalmadong binati si Luana, na kanina pa naghihintay. Humingi siya ng paumanhin sa hindi pagsipot kagabi, sinasabing wala siya sa sarili at nakalimot lang. Iginiit niyang hindi iyon sinadya. Ngunit malamig ang tugon ni Luana, ang mahina, lagi ang titiisin ang ganitong kawalan ng katarungan. Nagpantay ang kanilang tingin. Paulit-ulit na itinanggi ni Fernan na sinadya niya iyon, at mapanuyang sumang-ayon si Luana na magkukunweri siyang hindi nga ito sinadya. Pinutol ni Luana ang usapan at dumiretso sa pakay, bakit mo ako gustong makipagkita? Ngumisis si Fernan, tila alam na niya ang iniisip nito, habang sa loob-loob niya'y nagsisikap mag-iwan ng mabuting impresyon. Nabanggit niya ang nalalapit na pinagsamang klase, ngunit agad siyang tinanggihan ni Luana, matatag at walang alinlangan. Nahulaan ni Fernan ang akala nitong gusto niya ng kapareha at marahang tinanong kung bakit niya gugustuhin iyon. Uminom ng tsaa si Luana at malamig na paliwanag, bilang ikalawa sa klase, mas mainam ang mga opsyon niya kaysa sa ikasampu na si Fernan. Nanlaki ang mga mata ni Luana nang magbigay si Fernan ng di kapanipaniwalang alok. Maging kapareha niya sa loob ng 3 taon, at iwawaksi niya ang bayad interes nito. May isa pang kondisyon,
tatanggapin ni Luena ang sponsorship niya. Nagduda si Luena at hiningi ang tunay niyang motibo. Nagbigay si Fernan ng payak na palusot tungkol sa kahalagahan ng class credits, ngunit hindi kumbinsido si Luena. Matiim siyang nagtanong, bakit siya magpapasponsor ng kapwa Maharlika, lalo't scholar na siya. Ibinunyag ni Fernan na alam niyang ipinapadala ni Luena sa kanilang tahanan ang halos lahat ng salaping mula sa scholarship, nabubuhay pang mas tipid kaysa karaniwang mamamayan. Sa alaala, nakitang tinatahi ng yaya ni Luena ang kanyang punit-punit na uniforme habang nag-aaral ang dalaga, patunay ng paghihirap. Nagulat si Luena habang sinasabing gusto niyang mag-invest sa kanyang talento. Bihira, halos di naririnig, na ang isang Maharlika ay mag-sponsor ng kapwa Maharlika, tugon ni Luena. Bahagyang ngumiti si Fernan, hindi magkapantay ang kanilang mga angkan, at ang karangalan ng Berif ay malayo sa dating Maharlikang tahanan ng Pellenberg. Naningkit ang mata ni Luena. Iniinsulto mo ba ako? Alam ni Fernan sa loob-loob niya, may puhunan siya kay Luena na wala siya kay Aint. Hindi ito oras ng pride, sabi niya. Kahit kamuhian mo pa ako. Ngunit totoo ang papuri niya sa talento ni Luena. Isang scroll sa kanyang imahinasyon ang nagbukas, Operation, mahalin ng loob si Luena Berif, Phase 2. Sinimulan niya ang pambobola, ang espada ni Luena ay mas mahalaga, mas maganda, mas marangal, at tila buhay kaysa alinman. Tahimik na nakinig si Luena, hindi mabasa ang mukha. Ngumiti si Fernan, tiwalang hindi matatanggihan ang sinumang tunay na kumikilala sa talento niya. Tumindig si Fernan at dramatikang binigkas ang isang lubhang bulaklak na papuri na siya mismo ang sumulat, pinupuri ang sayaw ng kanyang espada. Namilog ang mata ni Luena, nandidiri, ang sama. Tigilan mo na. Nakiusap siyang tumigil, ngunit sumigaw si Fernan na hindi niya kayang tumigil. Halos umiiyak sa alab, idineklara niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nahahanap ang perpektong mga salita para ilarawan ang kagandahan ng swordplay ni Luena. Isang tagumpay na scroll ang lumitaw sa kanyang isip, matagumpay ang misyon. Kalaunan, inilatag ang mga kondisyon ng kasunduan. 3 taon na walang interest at isang pribadong sponsorship. Binasa ng yaya ni Luena ang kontrata, nagtatakang ang kapalit lamang ay maging kapareha sa klase ni Fernan sa loob ng 3 taon. May pilyang ngiti, inamin ni Luena na masyadong maganda ang alok para tanggihan. Nang tanungin ng yaya kung ano ang tinutukoy na potensyal, ikinwento ni Luena ang sobra-sobrang papuri ni Fernan, ang espadang marangal at buhay. Idinagdag pa niyang hindi pa rin natatagpuan ni Fernan ang perpektong salita para sa kagandahan nito, ikinadismaya ng yaya. Baliw sa pera ang lalaking iyon. Sigaw ng yaya, ngunit malamig na paalala ni Luena, maghinay-hinay sa salita. Aminado siyang may duda pa rin siya, pero ang 3 taong walang interes ay presyong handa niyang bayaran para sa kanilang pamilya. Muling binanggit ng yaya ang agwat ng ranggo, kaya't napaisip si Luena. Biglang pumasok ang isang utusan, nais kayong makita ni Lord Fernan Pellenberg. Sa training ground siya naghihintay, dagdag pa nito. Nenas ang yaya, ngunit nausisa si Luena. Ano na naman ang pakay niya roon? Lumipat ang tagpo sa training ground, kung saan matyagang naghihintay si Fernan na may hawak na baston. Ipinapaliwanag ng narasayon, si Luena ay lagi ng ika-2, laging hinaharangan ng nangungunang mag-aaral na si Almond Barnards. Sa kabila ng talento, hindi niya paminsan natalo si Almond. Bagaman taglay niya ang katangian ng isang Royal Knight, naalala ni Fernan, ayon sa propesya, na may kadiliman sa kanyang puso. Ngumisi siya, oras na para patunayan kung tunay nga bang kahanga-hanga si Luena. Dumating si Luena, kabado ngunit matatag, mahigpit ang hawak sa espada. Ipinaliwanag ni Fernan na gusto niyang patunayang hindi siya mababang uri na kapareha. Tatalunan mo ba ako ngayon para patunayan iyan? Tanong ni Luena. Inamin ni Luena na may galing si Fernan, hindi ka basta nakakapasok sa Revidos Hall kung ika-10 ka lamang, ngunit malaki raw ang agwat ng ika-2 at ika-10.
Kalmadong tumango si Fernan, subukan nila. Hinugot ni Luna ang espada, tinanggap ang hamon. Unang tira sa'yo, alok ni Fernan, kumikislap ang baston. Tinanggap ni Luna, at sa isang iglap, pinalaya ni Fernan ang isang nakakatakot na mahika. Malalaking pulang, batong kristal ang lumutang sa ibabaw ni Luna, nakamandali. Habang binibigkas niya ang oras sayon, bumuhos ang mga matutulis na bato. Fihoam, isang malakas na paghampas ang pinakawalan ni Luna, bagsong asul na enerhiya, at nagunaw ang mga batong mahika. Nakatayo siyang matuwid sa gitna ng guho, na pawalang bisa ang pambungad na atake. Sumugod si Luna, dinudurog ang mga mapulang hibla ng enerhiya na pinalabas ni Fernan. Kumikislap ang hangin habang nagsalpukan ng pula at asul na enerhiya sa sunod-sunod na atake. Mula sa itaas, ang duelo ay isang unos ng liwanag at anino. Nang akalain ni Luna na may butas sa depensa, kumislap ang kanyang mga mata, nahuli kita. Ngunit agad na lumitaw ang isa pang masalimuot na magic circle ni Fernan, walang tigil ang hagupit. Napatda si Luna sa sobrang lakas ng mahika. Nakatayo si Fernan sa likod ng napakalaking pulang bilog na mahika, at pinalaya ang isa pang mapaminsalang oras sayon. Boom! Natigilan si Luna, winarak ni Fernan ang mahikang pinatibay na sahig ng training ground. Pinawisan siya, hindi makapaniwala, ang tunay na kapangyarihan ni Fernan ay lampas sa kanyang inakala. Nakatindig si Fernan, nakakatindig balahibo at payapa, kumikislap ang baston sa harap ng napakalaking pulang sagisag. Umalinggaso ang isang masamang ngiti sa kanyang labi habang pulang nagliliwanag ang kanyang mga mata sa tindi ng kapangyarihan. Itinapon si Luna, hirap na depensahan ang walang tigil na bug zone ng pulang mahikang pag-atake. Imposible, bulong niya. Habang lalo pang lumalakas ang pag-ulan ng mga oras sayon, hindi siya makapaniwalang sunod-sunod na mataas na antas ng mahika ang banibitawan ni Fernan nang hindi man lang humihinto. Nalulunod sa hagupit, napaisip siya kung gaano karaming mana ba ang taglay nito. Si Fernan, kalmado at nakapwesto, ay magaan na kinokontrol ang mapanirang unos sa paligid. Unti-unting nanlaki sa pagkabahala ang mga mata ni Luna, hindi ito kakayahan ng isang ikasampulang sa ranggo. Kumikislap ang kanyang paningin sa matinding paninindigan, matatalo siya kung magpapatuloy ang laban sa ganitong takbo. Umuikot ang bagsong asul na enerhiya, itinataboy ang naglalaglagang pulang at itim na pira-pirasong liwanag. Bumalot sa katawan ni Luna ang makapangyarihang asul na aura habang iniipon niya ang lahat ng lakas para sa panghuling atakeng magtatakda. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Fernan, dama ang biglang pagsirit ng kapangyarihan ni Luna. At siya'y ngumiti, kumpiyansa. Boom! Yumanig ang buong training ground nang magsalpukan muli ang kanilang kapangyarihan. Sumalubong ang kumikislap na asul na espada ni Luna sa madugong pulang oras sayon ni Fernan. Sa pag-iipon ng enerhiya, tumalon si Luna sa hangin sa isang malapad na arko, handang tumatapos na hagupit. Kinaire piraso niya ang huling barahe ng mahika, isinara ang distansya sa pagitan nila. Itinaas ni Fernan ang kanyang baston para sa pinakahuling oras sayon. Klang! Huminto ang talam ng espada ni Luna, isang daliri ang layo sa leeg ni Fernan, habang nalaglag sa sahig ang baston nito. Napatingin si Luna, nagulat. May mapanuksong ngiti, kalmadong wika ni Fernan, sumusuko ako. Nag-init ang ulo ni Luna. Niloloko mo ba ako? Umiling si Fernan, mahinahon, naubos na ang kanyang mana. Ang salamangkero na walang mana, sabi niya, hindi matatalo ang isang knight. Damang-dama ni Luna na hindi ito umaarte. Naintindihan niya, nanalo siya dahil pinagtiisan niya ang unos hanggang sa maubusan ito ng lakas. Kahit siya ang nagwagi, parang nadaya si Luna, tila hindi totoong tagumpay. Maya-maya, sinabi ni Fernan na may ibibigay siya. Napatingin si Luna, nagtataka. Inilahad niya ang magarang balot na regalo, gantimpala sa pagkapanag. Narinig daw niyang mahilig ito sa tsokolate.
Kumikinang ang mga mata ni Luna sa tsokolate, habang ipinagyayabang ni Fernan ang iba pang bihirang putaheng tsokolate. Freyan Specialty, World Free Bark Chocolate, hanggang sa Kraken Inc. Chocolate. Lahat ng iyan, meron ako, aniya, mapangasar ang ngiti. Nanigas ang ekspresyon ni Luna, nakahalatang may kakaiba. Nag-imbestiga ka sa akin, single niya. Kalmadong sagot ni Fernan, sabay biro, panasan mo muna ang laway mo, at itinanggi ang saliksik. Sa anyong chibi sa kanyang ganita, idinagdag pa niyang pinag-aralan lang niya ang lahat ng nakaranggo. Nalalo lang ikinainis ni Luna, iyan mismo ang background check. Bakit mo ako binibigyan ng tsokolate dahil nanalo ako? Bata ba ako? Kunyari aagawin ni Fernan pabalik ang regalo, agap naman ni Luna itong inakma. Hindi ko sinabing hindi ko tatanggapin, mariin niyang wika. Pagtalikod ni Fernan, pinigilan siya ni Luna. Bakit? Tanong niya. Lumingon si Fernan, naguguluhan. Nangilag si Luna ngunit hindi na itago ang paghanga. Napakalaki ng imbakan mo ng mana, kaya mong panatilihin ang ganoong malupit na tuloy-tuloy na atake. Sa totoo lang, wika niya, hindi ko na sinubukang hulaan ang hangganan mo. Ngumiti si Fernan, may pahiwatig. Ang negosyante, hindi inuuna ang sarili sa harapan. Kinagabihan, tinanong ni Hyde kung ano ang nangyari. Nakatitig siya sa nabaling baston ni Fernan sa sahig, habang si Fernan ay sinusuri ang basag na berdeng mahikang core. Nakipaglaban ako kay Luna, paliwanag ni Fernan, kalmado. Mas malakas siya kaysa inasahan ko. Inmaliit daw niya ito, nasira pareho ang kanyang mana storage at amplifier, at lumaban pa rin si Luna kahit naubusan na siya ng mana. Nag-aalala si Hyde kung bakit gumamit siya ng napakahalagang kagamitan. Pamumuhunan sa hinaharap, sagot ni Fernan. Para sa kinabukasan, ulit ni Hyde, umiwas si Fernan, hindi diretsyong sumagot. Nag-alala si Hyde, baka bumabalik ang side effects ng pagkakakidlatan. Ngunit si Fernan ay tulala, pag-ulong, maganda. Naalala niya ang pagtatasa ni Ain, ang swordsmanship ni Luna Berif ay mabilis, nakaaantig, at marangal. Sumagi sa isip niya ang mabangis na tindig ng espada ni Luna, at naunawaan niya ngayon kung bakit ganito na lang ang pagkasabik ng kanyang ama na makuha ang lihim na estilo ng Berif. Aminado si Hyde, karaniwan niyang nababasang mabuti ang mga plano ni Fernan, pero ngayon, hindi niya moari. Kung ganito siya kagaling, bakit hindi siya nangunguna? Sa anyong chibi, napasigaw si Hyde, young master. Dahil lang ba sa kulang sa tamang kagamitan kaya mababa ang ranggo niya? Tapos, ano ang sasabihin natin sa duke? Tanong ni Hyde, ganoon niya kanais ang Berif sword style. Napabuntong hininga si Fernan, ngayon, ako ang nag-aalala. Mas gugustuhin pa niyang patayin ka, mas kaunti pang papeles iyon kaysa excommunication, bulalas ni Hyde, prangka. Umiling si Fernan, hindi raw papatayin ng ama ang sariling anak dahil lang sa sumable ang plano. Sa isip niya, nakita niyang nagkukunwaring nahimite ang kanyang ama sa galit pagkatapos basahin ang liham tungkol sa bagong sitwasyon kay Berif. Upang ibaling ang isip sa galit ng ama, nalubog siya sa pananaliksik tungkol sa mga demonyo. Sa wakas, dumating ang tugon ng kanyang ama. Malamig ang mukha ni Hyde, masyadong mabilis ang sagot, narito na ang sandali ng katotohanan. Nagpadala ba siya ng hiwalay na mensahe? Tanong ni Fernan. Umiling si Hyde, matigas. Bakit ganyan ang mukha mo? Yuzisa ni Fernan. Pakiramdam ko, huling araw ko na ito sa paglilingkod, sagot ni Hyde, malungkot. Hindi, tugon ni Fernan, tiwala, hindi ito dahilan para siya'y itakwil. Binuksan niya ang liham. Diretsa ang akusasyon ang laman, sinasaniban ka ng demonyo. Lagda, Duke Evan Pellenberg. Sa nakakatakot na ngiti, sinabi ni Fernan sa kabado na si Hyde. Kailangan ko siyang makita ngayon din. Pagdating sa Grand Pellenberg Estate, mabilis na naglaro ang isip ni Fernan. Hindi niya maaaring ibunyag ang tungkol sa aklat ng Propecia.
Naghihintay ang kanyang kadakilaan, sabi ng butler. Habang naglalakad sa pasilyo, nabahala si Fernan, paano niya patutunayan ang propesya. Baka isipin ng ama na sinisira niya ang pamilya. Sa pag-awang ng mabigat na pinto, nagpasya siya, maghahain siya ng kapalit na kita para matakpan ang pagkabigo sa Beref. Nakaupo sa likod ng marangyang mesa, malamig na wika ni Duke Evan Pellenberg. Mas normal ka kaysa sa inaasahan ko. Akala raw niya'y nabaliw na si Fernan sa kakaibang gamot, o baka nga sinasaniban ng demonyong pinatay ng unang emperador. Humiling ang duke ng paliwanag, at ng isang pamumuhunan na mas maganda pa kaysa sa Beref swordsmanship. Tumanggi si Fernan na magbunyag. Nagpaalala ang duke, hindi bilang ama siyang kausap, kundi bilang hukom sa isang kriminal na nagbanta sa yaman ng kanilang angkan. Tinanggap ni Fernan ang bigat ng pahayag na iyon, at buong kumpiyansang wika. Kaya kung magdala ng kikitain na mas malaki pa kaysa sa anumang estilo ng espada. Napatigilid ang duke, ng danyo. Saan nanggagaling ang kumpiyansa mo? Muling umayon sa katahimikan si Fernan, hindi siya. Sisigot. Uminit ang ulo ng duke, bihira siyang pagsupladuhan ng ganito. Pagmamaktol iyan, iritadong sabi ng duke. Nagpasya si Fernan, gagamit siya ng barhang mula sa mga propesya. Nag-alok siya ng kasunduan. Ibigay sa kanya ang kaso ni Beref, at ibabahagi niya ang eksklusibong impormasyon mula sa kanyang sariling intelligence agency. Ngumisi ang duke, hindi kumbinsido, ngunit nakinig din, anong klaseng natatanging impormasyon. Sinimulan ni Fernan ang pitch. Sa kanluran ng Elo Mountains, sa teritoryo ni Viscount Donard, mayroong isang napakalaking, hindi pa natutuklasang minahan ng mana crystals. Napatda ang duke, hindi niya iyon narinig kailanman. Paano natuklasan ng playhouse ang ganyan? Tanong niya. Bahagyang nagbiro si Fernan, minsan, kahit batang naghuhukay sa lupa, nakakatsamba ng nakabaong barya. Sa isip niya, ang Elo Mountains ay isang nakatagumbangan ng ginto. Tahimik na tumitig ang duke, bumibigat ang diwan ng revelasyong iyon. Bagaman hindi pa kumpirmado ang minahan, alam ni Fernan na sapat na itong makabili ng oras, lalo na't mahina sa pananalapi ang pamilya ni Viscount Donard matapos ang trahedyang pagkakalubog ng barko. Mabilis nagplano ang Duke Evan Pellenberg, gagamitin ang kahinaan ng Donard upang makapasok sa minahan, habang pinipigil na may ibang makaalam tungkol sa mga propesya. Sumang-ayon siyang maaaring mapunuan ng minahan ang nawalang kita, pero kailangang kumpirmahin muna. Pinauwi niya si Fernan, mag-aral ka na muli. Humugot ng malalim na buntong hininga si Fernan. Pakiramdam niya'y nabawasang ilang taon ang buhay niya sa tensyon ng pag-uusap, ngunit gamaan ang dibdib, nakakuha siya ng panahon. Ngunit bago pa siya makapagpahinga, malamig na tinawag muli ng ama ang kanyang pangalan. Pawis-pawis, nagtanong si Fernan kung ano pa ang kailangan. Sa ikinagulat niya, inanyayahan siya ng duke na kumain. Nataranta ang chibi Fernan, ngunit yumorin. Makalipas ang kaunti, sinabi ng duke kay Hyde na nadismaya siya sa Black Turtles. Ang kanilang sariling unit ng katalinuhan, hindi natuklasan ang nasilip ni Fernan. Humingi ng paumanhin si Hyde, ngunit sinabi ng duke na huwag masyadong sisihin ang unit. Tinanong ni Hyde ang tingin ng duke kay Fernan, isang tunay na negosyante, nakipagkasundo pa sa sariling ama. Nalilito pa rin kung paano nakita ni Fernan ang minahan, iniutos ng duke ang kompletong investigasyon sa pribadong ahensya ng anak. Ang Golden Pillars, kumpirma ni Hyde. Tumango ang duke, nagmuni, alam ni Fernan mula pa noon na napakalaki ng tubo sa mga mineral. Sa isang sulyap ng alaala, pinili ni Fernan maging Earth Mage, dahil sa ugnayan nito sa mga ore at minahan. Sabi ni Hyde, kung totoo ang minahan, malamang ay pinalago ni Fernan ang ahensya upang maghanap ng ore at minahan, matagal na niyang hilig. Napangiti ang duke, na puno ng tunay na pagmamayabang bilang ama. Ngunit agad ding sumeryoso, imbestigahan si Luana Beref, paano nakuha ng dalaga ang loob ng kanyang anak.
Nag-alinlangan si Hyde kung romantiko ba ang tingin ng duke. Umiling ang duke, ang anak niya ay nagkakalkula, hindi umiibig. Kung bakit siya tahimik, sabi ni Hyde, baka may mas personal na dahilan. Ngumisi ang duke, ano pa ba kundi pag-ibig. Ngunit kumunat din ang noo niya, may mali sa paliwanag na iyon. Sa tusong ngiti, nag-isip, ano nga ba ang tunay na motibasyon ni Fernan? Lumipat ang tagpo kay Luna, na nalaman na nagkapareha sina Eleonora at Carlo Danube matapos niyang sabihing si Fernan ang kapareha niya. Kinumpirma ni Fernan, umakyat si Ilya mula ika-5 hanggang ika-4 sa night studies. Tinanong niya si Luna kung ayos lang ba sa kanya ang mga usap-usapan tungkol sa kanilang partnership. Kalmadong kumain ng pamitamis si Luna, inaasahan na niya ang chismis. Sinasabi raw ng mga tao na pera ang dahilan, at dahil hindi lubos na mali, handa siya sa bulungan. Ngumiti si Fernan, halos mapang-asar, nandito ka dahil sa pera, kaya gustong-gusto ko ito. Ipinagyabang niya, kayang bilhin ng pera ang anumang bagay. Pinagmasdan siya ni Luna, tunay ng addict sa yaman, at sa loob-loob niya'y damobol ang inis sa lalaki. Ipinresenta ni Fernan ang isang magarang kahon at sobra, isang elixir at exchange ticket. Pinaliwanag niya, bihirang katas ng mandragora root ang elixir, at ang ticket ay may papalit sa armory ng kanilang pamilyang mga ngalakal. Pinakamataas na kalidad ng armor, dagdag niya. Namangha si Luna, hindi niya ito maibabalik ng pantay. Ipinaalala ni Fernan ang kontrata ng sponsorship. Tinukoy ni Luna ang matinding halaga ng kagamitan mula sa Golden Turtles Armory at nagtanong kung sigurado ba siya. Nagkunwari si Fernan na ayaw niya itong tanggapin, agad itong itinanggi ni Luna, syempre gusto niya, ngunit may alinlangan pa rin. Sa isip ni Fernan, maliit na halaga ito para makuha ang loob ni Luna at maiwasan ang sariling pagkasawi. At kung lalakas siya upang pigilin ang mga demonyo, panalo silang dalawa. Ngunit para kay Luna, sobra pa rin. Ipinaalala ni Fernan, tanggihan ang sponsor ay paglabag sa kontrata, at may malaking multa. Napatahimik si Luna, may iba pa akong aasikasuhin. Kita tayo sa klase, column ni Fernan. Nakatitig si Luna, hindi makapaniwala sa sagana ng kanyang sponsorship. Makalipas ang sandali, nang inag ang kanyang kilay, halos sigurado siyang walang penalty clause sa kontrata. Sok! Bakit siya nagsisinungaling at pinipilit ng husto? Conclusion niya, binibili ni Fernan ang kanyang katapatan upang nakawin ang lihim na estilo ng kanilang espada. Hindi kailanman magwawagi ang kanyang plano. Sumikat ang maliwanag at magandang araw sa akademya. Sa loob ng lecture hall, sinuyod ni Fernan ang kapulungan, hinahanap si Aunt Armenian. Nakita niya ang kumpiyansang binatang blonde kasama ang mga kapwa mag-aaral sa unang lecture para sa unang taong nights. Sabi ng narasayon, sa unang araw, may duelo, at ayon sa propesya, dito makakakuha si Aunt ng Ego Sword. Ito ang simula ng kanyang paglalakbay bilang tagapagligtas ng mundo. Naliliguan sa ginintuang liwanag, nakatitig si Aunt sa kanyang kapalaran. Mula sa balcony, may blonde na estudyanteng lumapit kay Fernan, nagulat na makita si Fernan Pellenberg doon. Your Highness, bati nito. Wala ng formalidad, tugon ni Fernan. Nagpaliwanag ang binata, paggalang lang, at nag-usisa kung bakit naroon si Fernan, at kung may bagong estudyanteng nakaagaw ng kanyang atensyon. Ngumisi si Fernan, lagi siyang nakabantay sa mataas ang ranggo, at ibinalik ang tanong. Tamang hinala ng binata, naroon si Fernan para kay Aunt Arian. Sarili raw niyang interes ay likas dahil sa bihirang dugo. Isang caption, Roger Schwabin, ikalawang prinsipe. Ipinakita ang puno ng pamilya, ang kasalukuyang imperial na Schwabin at ang dati imperial na Armenian, iisang ugat, ngunit naghiwalay ang mga linya pagdaan ng mga henerasyon. Pinapahalagahan ni Prinsipe Roger ang awtoridad ng kanyang pamilya,
kaya't si Ain't Armenian ay banta sa politika dahil sa mas mataas na lehitimasyon. Naisip ni Fernan, narito rin ang prinsipe para kay Ain't. Natuon ang tingin ng prinsipe sa isa pa, isang kumpiyansang pula ang buhok na estudyante, Varian Calverden. Paliwanag ni Roger, ikalawa ang ranggo ni Varian sa night studies at malamang na nais palitan ng Armenians, kaya matalim ang tingin niya kay Ain't. Sa alaala, inuutusan ng prinsipe si Varian, talunin si Ain't at patunayang tapos na ang nakaraan. Sa propasyang kwento ni Ain't, tinanggap ni Varian ang utos. Siya ang salungat sa kwento, atasan na wasakin ang huling pag-asa ng linya ng Armenian. Ipinahayag ng instructor ang susunod na laban, Anto Denarn kontra Arian. Habang Prinsipe Roger at ang kanyang tiktik na si Varian ay nakamasid, naisip ni Fernan na parang itinatanghal ng tadhana na naroon ang lahat ng karibal ni Ain't upang saksihan ang kanyang unang hakbang bilang bayani. Nakakatuwa ang laban na ito, wika ng instructor, itaas ang kamay, at sinimulan ang duelo. Sa flash forward, nakatayo si Ain't na nagwagi, at dito nagsimula ang kanyang alamat. Kumalat ang kanyang pangalan, sumimangot sina Varian at Roger. Si Fernan, tahimik na nagbabantay, iniisip kung papatunayan ng propesya ang kanyang puhunan. Kumikinang ang ubing mga mata niya, ngumiti, tiwala sa tamang taya. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bumalik ang tagpo sa kasalukuyan habang sigaw ng instructor ang simulan. Handang-handa ang kalaban ni A, si Anto, na agad sumugod ng nakakagulat na bilis. Nagulat si Ain't sa mabangis na pagsalakay, kumikidlat ang mga espada sa tamaan, at bahagya niya lamang naisalag ang unang hagupit. Pumulandet ang pulang aura mula sa tibak ni Anto, dinidiin ang depensa ni A. Hindi nakayanan ang bangis ng atake. Hindi tumigil si Anto, sinundan niya ang bentahe at muling humataw. Hingal na hingal, pinilit ni A na tumindig, halatang nayayanig sa napakahigpit na buhos ng atake. Mula sa itaas, narinig ang sabi ng isang estudyante, masama ang swerteng nakalaban ni Ain't, napakalakas ng nakatunggali. Muling sumalpok ang mga atake ni Anto, at muling napaurong si A. May nagbulong, si Anto ay ika-10 sa entrance exam, samantalang si Ain't ay ika-38, hindi patas ang laban. Nakangiting mapanghamak si Prince Roger, nakababagot ang isang panig na labanan, at binabaliwala ang ika-38 na si Ain't. Papalabas na sana si Fernan, walang interes sa labang tila tapos na. Ngunit nabitin siya sa hakbang. Iba ang dating ng laban, may nagbabago. Napakunot noo si Roger. Kuminang ang espada ni Ain't sa maningning na gininto ang liwanag, naghahanda sa pagsalungat. Pumulandet ang nakasisilaw na sinag sa mga mata ni Anto, napahinto ito, tulalang tulala sa biglang pagsirit ng kapangyarihan. Umugang ang bulungan ng mga estudyante, hindi makapaniwala. Kahit si Varian ay napakunot, pinagpapawisan habang ang mababang ranggo na si A ay binabaligtad ang agos ng laban. Umirap si Roger kay Anto, nadadala ka sa emosyon, tanda ng kawalang hinog. At nang kumalma si Anto, bumaligtad bigla ang daloy, ngayon siya ang natatangay. Kumulo ang loob ni Anto, hindi niya matanggap na matatalo siya sa ika-38. Bumulwak ang madilim na pulang aura, isinalpak niya ang lakas sa isang desperadong hagupit. Magaling si Ain't, bulong ng ilan, pero sa ranggo niya, wala siyang mukhang mailigtas. Ngisi ni Roger, kung napilit ng ika-38 ang ika-10 na gumamit ng aura, may saysay pala ang pangalang Ain't. Habang minamaliit ni Roger ang limitadong talento ni A, nag-alinlangan si Fernan. Talaga bang walang talento si A? Ibinuhos ni Anto ang lahat sa panghuling hampas, kumikislap ang pulang espada. Sa bagong tiwala sa sarili, sinalubong ni A ng harapan ang atake. Hindi ako walang talento,
Klang, nagsikiskisan ang mga talam sa isang sumasabog na banggaan. Nakabitin ang kahihinatnan. Naunawaan ni Fernan, hindi kakulangan sa talento ang problema ni A, kundi kapaligirang hindi sumusuporta. Klang, sa huling sagupaan, sumikad ang gininto ang aura ni A laban sa pulang lakas ni Anto. Ngumingiti si Fernan, batid na espesyal si Ain't Arian. Naglalagablab sa ginto ang mga mata ni A, handa nang patunayan kung gaano siya kakaiba. Hindi makapaniwala si Prince Roger, samantalang sa loob ni Fernan ay pinagtitibay niya, si Ain't ang hinyulang pangunahing tauhan ng mundong ito. Bumulusok si A, nagliliyab ang kapangyarihan, para sa panghuling hiwa, habang nanunood ang kanyang mga karibal. Si Varian Calverden, ang pula ang buhok, ay napamulagat, nawala ang dati niyang ngisi. Muling nagbangga ang mga espada sa nakalilito at napakabilis na galaw. Si Anto Daner ay bumagsak, lubos na tinalo. Itinaas ng instructor ang kamay, handa nang ipahayag ang nakagugulat na resulta. Ain't Armenian, panalo. Itinaas ni Ain't ang kumikislap na espada sa tagumpay. Napasigaw ang mga estudyante, tinalo ng ika-38 ang ika-10. Sa isip ni Fernan, umindek ang masarap na cha-ching ng kinabukasang tubo, perpekto ang kanyang pamumuhunan. Habang nagugulumihanan ng Prinsipe Roger, planado na ni Fernan kung paano kukuning kaalyado ang bayani, bago sumuong sa susunod na layunin. Sa iba, kumalat ang bulungan tungkol sa partnership ni Luna at Fernan. Pera lang yan, sabi ng ilan. Ngunit magkatabi lang na kalmado sina Fernan at Luna. Ngumisi si Fernan, nagustuhan mo ba ang elixir at ang bagong gamit? Sa alaala, tuwang-tuwa si Luna sa bagot astig na baluti, at sigla mula sa elixir, hiyaw ng saya ang yaya. Sa kasalukuyan, napipilitan ngunit tapat si Luna, hindi masama. Pumasok ang itim ang buhok na instructor kasama si Professor Grad, kinumpirmang nabuo na ang mga pares. Ipinakilala si Professor Grad at inihayag, pagsasanib ang Night at Magic faculties sa mga darating na klase. Isang kayumangging buhok na propesor ang nag-umpisa, nakuha na ba ng lahat ang mga mapa? Pinaganya niya ang Magic Circle sa mesa, ang unang klase ay practical training. Walang mas hihigit sa aktwal na sitwasyon, anunsyo ng mga instructor. Ibabato ang mga mag-aaral sa kampo. Layunin ni Professor Grad, abutin ang marka sa mapa sa loob ng 4 na oras. Isang kritikal na tuntunin, dapat dumating ng eksaktong 2 p.m., hindi mas maaga, hindi mas huli. Kasama ba ito sa pinal na grado? Tanong ng isang estudyante. Oo, tugon nila, malaking bahagi ng kurso. At may bonus kung matatalo ang ibang team. Wala nang paliwanag, biglang sinimula ng itim ang buhok na instructor ang ehersisyo. Good luck, aniya, at bumulagta ang ubing liwanag sa buong silid. Isang kisap mata, nasa gitna na sina Fernan at Luna ng malawak at marikit na gubat. Nakatayo sa bangin, nasaan tayo? Tanong ni Luna. Alamin natin, tugon ni Fernan. Praktikal si Luna, suriin muna ang mapa. Napansin nila sa ibaba ang isang pares, pula ang buhok na dalaga at may nunal na binatilyo. Kinabahan sa pagbate, Lord Fernan. Kinilala ni Luna, Jane Hawk at Ned Fallon, mababang ranggo. Ano plano mo? Tanong niya kay Fernan. Kailangan pa ba nating labanan ang mga talunan? Malamig niyang tugon, ikinagalit ni na Jane at Ned. Nakakagulat, sumang-ayon si Fernan sa mungkahi ni Luna. Natuwa ang dalaga. Unahin natin ang bonus points, saka na ang lokasyon, desisyon ni Luna. Gagamit ba tayo ng spell? Usisa ni Fernan. May ganoon bang kakakomportableng oras ayon? Sagot ni Luna. Nabahala si Ned, huwag na, tumakbo tayo. Sabi niya kay Jane. Hindi nag-aksaya ng sandali si Luna, tumalon mula sa bangin sa maliksing liko, hinarang ang daan ng dalawa. Bonus points ko kayo, malamig niyang sabi. Saan kayo pupunta? Habang sumisigaw sa takot ang dalawa,
Ikinarga ni Luna ang kumukuryenteng asul na enerhiya sa espada at ibinagsak sa lupa. Paligid sa napakalaking alon ng puwersa, umalangaw ang espada na may ubing bahid matapos ang atake. Napakunot si Fernan, may depensang mahika ang mga mapa, sana alam natin ito, sabi ni Luna. Hindi ka rin naman nagpigil, tuyong sagot ni Fernan. Nabasag ang holographic card na may pangalang Jane Hawk at Ned Fallon, Fungal na sila. Sa observation room, tala ni Professor Grad, may isa na namang Fungal, mas mabilis ang takbo kaysa inaasahan. Ngisi ng itim ang buhok na propesor, pawang estudyante ang nagtatalo, hindi mga halimaw, ang umaalis sa laban. May kakaibang pares. Tanong ng pula ang buhok na propesor kay Professor Rosalia. Sagot, pinakamalakas sa grado sina Roger Schwabin at Almond Dunards. Dagdag ng pula ang buhok, Kerr Ilodenov at Alia Torta, babantayan din. Ngunit wika ni Professor Rosalia, pinaka-interesado siya kina Luna Berif at Fernan Pellenberg. Lahat pinag-uusapan sila, sabi ng pula ang buhok. Hinuha niya, pera ang dahilan ni Luna, at si Fernan ay tila walang hilig sa grado. Iba raw ang rason. Sang-ayon si Rosalia, hindi tungkol sa grado. Kung gugustuhin ni Fernan, aniya, makukuha niya ang anumang marka, kahit wala si Luna. Nagtaka ang pula ang buhok, palagi siyang ikasampu, bakit? Paliwanag ni Rosalia, ang palaging eksaktong ikasampung ay mas kainahinala kaysa sa hindi lang nagiging una ang mahusay. Perfect si Fernan sa written, ngunit sinasadya niyang magpabawas sa skill tests para manatiling ikasampu, sapat para sa Revidos Hall, ngunit hindi masyadong kapansin-pansin. Kung ganoon, sabi ng pula ang buhok, tinatago niya ang tunay na galing. Oo, sagot ni Rosalia. At silang dalawa ang gumiba ng training ground kamakailan. Nakakatakot yun para sa estudyante, gulat ng pula ang buhok. Kaya ako curious, tugon ni Rosalia, hindi kung bakit niya tinago, kundi bakit bigla niyang itinigil ang pagtatago. Bumalik ang tagpo kay Fernan, mag-isa sa lumulutang na isla, tinutukoy ang kanilang lokasyon sa mapa. Sa malayo, umaalingaw-ngaw ang mga sigaw ng mga estudyanteng tinalo ni Luna sa mga bangin. Natukoy na niya ang kinaroroonan, kalmado siyang nagsabi, tapos na bahagi ko. Bumaba si Luna sa gitna ng mga natanggal, hindi mapakali, nalaman mo na ba kung saan tayo pupunta? Timog Silangan, sagot ni Fernan, sa mapa, at may mga timpa tayong makakasalubong. Ayos, ngiti ni Luna, hahanap sila ng susunod na kalaban at iipon ng puntos, kumakaskas ang asul na kuryente sa kanyang espada. Bigla, mula sa langit bumagsak ang isang napakalaking orasayon na may itim na rune. Lumitaw si Kerr Ilodenov, asul ang buhok, kasama ang kanyang kapareha. Papatumbahin ko si Fernan Pellenberg, wika niya, kumpiyansa. Hinayla ni Fernan ang naiinis na si Luna palayo sa linya ng putok. Konti na lang, isip niya. Duwag, senggal ni Luna sa patibong. Ngisi ni Kerr Ilo, walang duwag sa totoong laban. Sumiklab ang kapangyarihan ni Kerr Ilo. Swerte kung kayo agad ang nahanap, aniya, handa na sa atake. Bakit ba galit na galit yan? Ani Luna, sagot ni Fernan, iniisip niyang inako ko ang kapareha niya. Maliit ang puso para sa malaking tao, biro ni Fernan, tinamaan si Kerr Ilo, na mula sa galit. Tumigil kasi at lumaban. Sigaw ni Kerr Ilo, hindi na maiiwasan ang salpukan, ani Fernan. Dahil malakas ang pares na kaharap natin, hindi ka pwedeng nakatunganga lang. Mariing sagot ni Luna, puno ng hindi pagtitiwala, hindi ko kailangan ng tulong mo. Ako ang sasalo sa pagwawala mo. Anong suporta? Balik ni Fernan, at mabilis na umayon sa rason, sa laban ng magkapareha, teamwork ang lahat. Huwag kang mag-alala, aniya, at sinimulang bumigkas ng orasayon, umikot ang pulang enerhiya sa kanilang dalawa. Gumuho ang lupa sa ilalim nila, sumipol ang mga batong lumilipad.
Handa sina Carrillo at ang kapareha habang sumasalpok ang mga piraso mula sa orasayon ni Fernan. Kumikinang ang pulang mga mata ni Fernan sa tiwala, magtiwala ka lang, bulong niya kay Luna. Sa observation room, napansin ni Profesor Rosalia na seryoso na ang sagupaan. Tinukoy ni Profesor Grad ang lokasyon, kanlurang kabundukan. Halimaw na ba ang kalaban nila? Umiling si Rosalia, walang halimaw sa bahaging iyon. Sa kanya pinalapit ang holographic na mapa sa pamamagitan ng mahika. Napagtanto ni Grad, dalawa sa mataas ranggong pares na binanggit ni Rosalia ang naglalaban, napakaganda. Sa wakas, aniya, makikita natin ang tunay na kakayahan ni Fernan Pellenberg. Sumabog ang labanan, 4 na mandirigma, umiikot sa hangin, kalituhan ng mahika at bakal. Habang sumasalag si Luna sa kalaban, pinakawala ni Carrillo Deneuve ang matinding kidlat laban kay Fernan. Napakurap si Luna, gone ng kanyang katawan. Be-buff! Bulong niya, hindi makapaniwala, naiangat ni Fernan ang mga katangian niya nang hindi niya namamalayan. Nakatindig si Fernan, napaliligiran ng dumidilim na usok ng sariling mahika. Napanganga ang kapareha ni Carrillo, paano siya nakapag-buff sa gitna ng pag-atake. Commandant si Fernan, hindi ba the best ako, habang si Luna, saan yung chibi, ay naiinis, sira ulo. Aleatora ang tumalon mula sa bangin, ibinaba ang espada sa malapad na arko patungo kay Luna. Mabilis na nag-focus si Alia, uunahin niya ang kalaban. Boom! Nagbangga ang mga talam, gumuho ang lupa sa paligid. Umungol si Alia, dinidiin si Luna sa tagisan ng lakas. Sa tabi, ngumisi si Carrillo, namumuo ang asul na kidlat sa palad. Nagulat si Luna, hindi si Alia ang tumuloy sa paghinto ng espada niya, kundi ang kumukuryenteng singil ni Carrillo. Naipit ang talam niya sa paralisadong kuryente, at ang buong katawan niya ay hindi makagalaw. Huli ka, Luna, ngisi ni Alia, binalutan ng gintong aura, handang tapusan ang laban. Bigla, bumagsak sa pagitan nila ang isang napakalaking tipak na kumikidlat, ikinagitla ni Carrillo at Alia. Naroon na si Fernan sa tabi ni Luna, nasadyap siya mula sa sabayang patibong. Anong nangyari? Gulat ni Luna. Mahika lang, tugon ni Fernan, kampante. Bago naming spell sa pamilya, pinagpapalit ang magkasing bigat na bagay. Nanlaki ang mata ni Luna. Paano mo nalaman ang timbang ko? Kalmado si Fernan, may HR record. Boom! Sumabog ang lugar kung saan kanina lang sila nakatayo. Mamaya na yan, malamig na sabi ni Fernan. Hinablot siya ni Luna sa kwelyo, hahanapin ko ang record na yun at susunugan. Aray, dahan-dahan naman, reklamo ni Fernan, habang hinihila siya ni Luna. Nagutos si Luna, ako kay Alia. Ikaw, guluhin mo si Carrillo. Magugulong na naman ba ako sa lupa, buntong hininga ni Fernan, saka nagbago ang anyo. Umikot ang malakas na bughaw na magic circle sa paanan niya. Iniisip ko kung bakit hindi pa niya ginagamit ang lightning rain, ani Fernan. Naalala niya, ang Pillar of Light na gawa sa sangkaterbang kidlat, ang espesyalidad ni Carrillo, double custom na may nakapaminsalang lakas. Kaya siya top student, bulong niya, pero may ilang kontra akong inihanda. Hinugot niya ang dalawang bughaw na orb, kumikislap. Subukan natin. Nagsimulang mag-orasyon si Fernan, pamulang kumikislap ang baston. Sumagot si Carrillo ng sariling siglang asol. Nagkatitigan ang dalawang salamangkero habang rumaragasa ang kanilang mga orasayon. Bumulusok ang kidlat ni Carrillo, nilamon ang anino ni Fernan. Pagkalipas ng usok, lumitaw si Fernan, pulang kumikislap ang mga mata, may ngising kumpiyansa. Imposible, sigaw ni Carrillo. Paano mo yun hinarang? Ipinakita ni Fernan ang sekreto, ang mana-absorbing storage sa lupa, dalawang itim na bilog, ubos na. In-upgrade ko ng kaunti, aniya, mapang-asar. Mahal, pero epektibo, at maganda ang margins kung ay mamasprodos. Mandaraya, sigaw ni Carrillo. Artepakto ng duwag yan.
Umiling si Fernan, live combat ito. Napatingin si Carillo sa malayo, kinabahan para sa kaparehan niyang si Alia. Pinanood ni Fernan, tiwalang-tiwala, ang kabilang laban. Naglalagablab sa bughaw ang mga mata ni Luna. Tapusin na natin ito. Muling nag-arko ang kidlat at bakal, bilis at liwanag sa pagitan nina Luna at Alia. Mula sa tuktok ng bangin, pinanood ni na Prince Roger at Varian ang laban. Kalmadong wika ni Roger, mula 4, naging 2 ang presensya, tanggal na ang isang pares. Akala ni Varian, napuruhan sina Fernan at Luna, iilan lang ang nakakablock ng kidlat ni Carillo. Umiling si Roger, sila ang nanalo. Kapag kapareha niya si Luna, hindi na maitago ni Fernan ang tunay na lakas. Tataas ang ranggo niya, at sa mundong ito, dagdag niya, laging may karibal na naghihintay sa pagbulusok mo. Humarap siya sa grupo ng mga estudyante sa ibaba. Hindi ako manunood na lang, aniya. Sumama kayo sa akin, ligtas ang daan at mataas ang ranggo. May isa pang pares na kailangan nating burahin bago tayo tumuloy. Ibinunyag niya ang target, ang nakakatakot na tambalan ni na Fernan Pellenberg at Luna Bereth. Magaan namang pinupulbos ni na Fernan at Luna ang isang halimaw sa kisap ng bughaw na enerhiya. Habang dumarami ang mga halimaw, sabi ni Luna, malapit na sila sa tukoy na lugar, at malinaw na pasok sila sa unang pwesto. Pinanood niya si Fernan na nakatayo sa ibabaw ng nauupos na katawan ng isang troll, kumikislap ang baston. Habang nangunguha ng dugo ng troll para sa mga potion. Kailangan ba talaga yan? Kunot noong tanong ni Luna. Kahit maliit, pera pa rin, sagot ni Fernan. Umirap si Luna. Kilala ka na sa kasakiman mo. Sige na, tuloy na tayo. Nag-asaran sila habang naglalakad. Sabik ka sagrado, tukso ni Fernan. Mas mabuti yun kaysa sabik sa pera, balik ni Luna. Pagdakay sumeryoso ang mukha ni Luna, may mahalaga siyang dahilan kung bakit kailangan niyang maging number 1. Biglang nakaramdam si Luna ng panganib. Fernan, tama ka, tugon ng lalaki. Hindi bababa sa 20 ang parating. Nang itim ang mata ni Fernan habang tumatama ang hinala, sila ang tanging target. Bago pa niya matapos ang iniisip, bumagsak mula sa mga gilid ang kumpulan ng mga estudyante. Sumambulat ang magulong labanan, magkatuwang na lumaban sina Fernan at Luna, likod sa likod laban sa dagsa ng kalaban. Isang manlulusob na may napakalaking greatsword ang tumalon para sa nakamamatay na hiwa. Kalma itong sinangga ni Luna, at sa salpukan ay sumabog ang hampas na nagpatanikola ng alon ng puwersa. Almond Dunards. Gulat na sigaw ni Luna, ang nangungunang mag-aaral mismo. Nagtagpo ang 2 piling mandirigma sa mabilis at marahas na sayaw ng mga talam. Sa isang sabog ng puwersa mula sa sabay na salag, kapwa sila na paatras. Ngunit mabanayad na lumapag, handang ituloy ang duelo. Muling sumugod ang 2. Nagliliwanag ang mga mata at espada ni Luna sa matinding bughaw. Samantalang si Almond ay binalutan ng matatag na gininto ang aura. Klang, nagliyab ang mga bituin ng siklab sa tindi ng banggaan. Sa kabilang panig, pinakawalan ni Prince Roger ang rumaragasang apoy kay Fernan. Oh my! Sa pagkagulat ng prinsipe, madali itong hinarang ni Fernan gamit ang madilim na mahika. At gumanti ng buhos ng may itim na batong proyektil. Mataas ang inangat ni Roger ang baston, naghabi ng depensa. Sumabog ang banggaan ng kanilang kapangyarihan at yumunig ang buong larangan. Magaan ang paglipag ni Fernan, nakangiwi, plano ko lang sanang manood. Ngumisi si Roger, pakihanay ako, kalahati ng mga tauhan ko, inubos mo na. Sobra ang pakaharing asta mo, irap ni Fernan. Una ang target ko ngayon. Hindi mangyayari, malamig na sagot ng prinsipe. Ubus na ang oras, kulang sa 1 oras ang natitira. Kapag nag-away tayo rito, pareho tayong hindi aabot. Alok ni Roger, ibigay ninyo ang unang pwesto, ibibigay ko ang ikalawa. Panalo tayong pareho. Tinitigan ni Fernan ang alok tahimik. Mas pipiliin kong matalo kaysa isuko ang una, senggal ni Luna. Ang kapareha ko, wika ni Fernan, ay tumanggi. Tapos na ang usapan. Nagliyab sa kahel ang buong entourage ni Roger. Umismid si Fernan, sa susunod na lang tayo magtuos.
Sa sandaling iyon, sumilang sa ilalim ng buong pangkat ni Roger ang napakalaki at napakakomplikadong magic circle. Naguho ang lupa, kumulansang ang orasayon, at naigpawan ng mahika ang kabuoang pangkat. Habang naglalaho sila, nagpaalab si Fernan ng huling putok mula sa baston. Bitag, takbo, sigaw ng isa, huli na. Isang dambuhalang hukay ang naiwan sa pinagsimula ng prinsipe at ng kanyang mga tauhan. Masayang humarap si Fernan sa tulalang si Luna. Tuloy, habang naglalakad, singgal ni Luna, bakit hindi mo ginamit kanina yang patibong? Nakakapagod at maikli ang bisa. Sagot ni Fernan. Bumalik ang eksena sa akademya. Ipinahayag ni Professor Grad, tapos na ang pagsusulit, at ilalabas na ang ranggo. Sa pagkagulat ng lahat, unang pwesto, si Luna Berif at Fernan Pellenberg. Ikalawa, ang bogbog at naasawang loob na sina Roger Schwabin at Almond Dunards. Tinanggap ni Luna ang tagumpay, nagulat sa sarili. Hindi ko inakalang mananalo tayo, napakaiba natin. Umismid si Fernan, kung maganda ang resulta, ayos lang. Ngumiti si Luna, unang beses kong maging una, at pinakamasaya ako. Sa loob-loob ni Fernan, tumayo ang bandila ng panalo, lumalambot ang damdamin ni Luna sa kanya. Tapos na ang pagsusulit, wika ni Grad. Huwag aalis, ihahatid ko kayo pabalik. Habang naghihintay, may nagtanong kay Fernan tungkol kay Aunt Armenian. Kilala ko, sagot niya, at nakita ko na kamakailan. Namangha ang estudyante. Ipinaliwanag ni Fernan na nagkita sila sa nakakatuwang night training. Ihahambing pa sana niya ito sa paninilip ng isang tao sa sword art niya, ngunit sumiklab ang matinding kirot. Og! Napasapaw siya sa ulo. Fernan! Sigaw ni Luna, nag-aalala. Bumaha sa paningin ni Fernan ang sirang bughaw na mga titik, isang mapanakit na bisyon. Lumuno ang tanawin, lihim na bahagi ng kwento tungkol kay Luna ng House Berif. Sa bisyon, isang blonde na binatang nagngangalang A. Armenian ang humiling, maging knight ko. Tumanggi si Luna. Anong ibig sabihin nito? Usual ng kamalayan ni Fernan. Dumilim ang tanawin, sumisingaw ang sekol na demonyong enerhiya. Isang matinding kasamaan, hudyat ng wakas. Tinutugis nito si Armenian, ngunit sumulong si Luna, tulad ng tunay na knight, upang ipagtanggol siya. Senyor, anong ginagawa ninyo? Taranta ni A. Tahimik na tugon ni Luna, tinanggap ko na ang alok mo, ako ang magiging espada at kalasag mo. Sumugod si Luna sa demonyong pinangalanang Andromaes. Sumabog ang maningning na bughaw na aura sa kanyang atake. Bigla, nag-iba ang kwento, naguluhan si Fernan. Nasa higaan si Luna, balot ng benda at talo. Nakatayo sa tabi ang A. Armenian, magaan ang loob, ligtas ka, nasa ospital ka. May luha sa mga mata ni A, habang tumitigas ang paningin, hahanapin niya ang Samira sa Berif. Ang Nouveau-Riche Pellenbergs, anya. Kung ulo ang loob ng kamalayan ni Fernan, tinawag siyang ganoon ng batang iyon. Sumambulat ang sakit, napasigaw ang tunay na Fernan. Fernan, napakurap siya, bumalik sa ulirat. Pulang kumikislap ang mga mata sa pagkalito. Nag-aalala sina Luna at ang iba, nahimatay daw siya sandali. Ayos lang ako, mabilis niyang sabi, nakakahiya. Biro ni Professor Rosalia, tumatawa, nurse's office ka muna, na-dehydrate ka sa sobrang puwersa. Sa loob-loob ni Fernan, nagngangalit ang isang dakilang galit, ngunit pinilit niyang magpakatino. Bakit bumalik ang propecia? Dahil kay Luna, at sa tahimik na sandali, kinilabutan siya sa kahulugan ng kanyang nakita. At mas mabigat pa roon, isa sa 72 demonyo ang tunay na bababa sa mundo ng mga mortal. Maya-maya, tila nasa tahanan na niya, binati siya ng isang lalaking naka-Amerikana sa unang pwesto nilang tagumpay. Aminado si Fernan, pagod siya sa sobrang pagpupursigi. Matulog muna kayo hanggang makarating tayo sa Revidos Hall, mungkahi ng lalaki. Umusad ang marangyang karwahe mula sa akademya, hatid si Fernan sa susunod niyang destinasyon. Sa loob ng karwahe,
Binalika niya ang kakaunting detalye tungkol sa demonyong Andromaeus. Ang ika-72, itim ang buhok, itim ang mga mata, at may ahas sa braso. Sa dami ng pananaliksik, iyon lang ang natagpuan niya. Ngayon, ang mga demonyo ay itinuturing na alamat, winikasan daw ng unang emperador 1,000 taon na ang nakalipas, at hindi na muling nagpakita mula noon. Kung sa kwento, laging tinalo sila ni Ain, siguro hindi dapat ikatakot, aliw niya sa sarili, ngunit hindi niya maalis sa isip ang bisyon kung saan matinding nasugatan si Luena sa laban kay Andromaeus. Dapat ba niyang sabihin kay Luena ang nakita niya? Baka hindi siya paniwalaan. Aalala niya ang kanilang paglalakad. Ayos ka lang ba talaga? Tanong ulit ni Luena. Ayos, sagot niya, saka nagtanong, naniniwala ka ba sa mga demonyo? Nagulat si Luena pero tumugon, syempre, doon nakatindig ang kasaysayan ng imperyo. Paano kung hanggang ngayon ay buhay pa sila? Napakunot si Luena, tinamaan ka ba ng ulo sa training? Napailing si Fernan, mukha siyang baliw sa pandinig niya. Bumalik ang isip niya sa Propecia, 1 buwan mula ngayon, sa sparring class, tatalunan ni Aint Armenian si Varian Calbert, ang ikalawa sa ranggo, at uukit ito sa kanyang walang kapantay na pangalan sa akademya. Sa bisyon, nadismaya si Prince Roger, mali ang tiwala niya kay Varian. Sa pagkawasak ni Varian, papuwing ng demonyo ang bitek sa puso nito, ang unang hindi tuwirang pagpapakita ng kaaway. Kung mahusay ang galaw ni Fernan, pagkakataon itong magkamit ng tiwala ng madla. Sa karwahe, nina si Fernan, hindi niya mabuksan ang Propeciang aklat, may oras o kondisyon sigurong kailangan. Samantala, may pahayagan sa kamay, puro balita sa nakagugulat na panalo nina Fernan Pellenberg at Luena Bereth. Binasa rin ni Aint Armenian, ang Nouveau-riche Pellenberg, nakikisakay lang sa Bereth para sa kasikatan. Sigaw ng asol na espiritu, ang dalawang angkan ay hindi maihahambing, ang mga Bereth ang alamat na mga kabalyero ng emperador. Tugon ni Aint, sa ngayon, mas pinahahalagahan ng tao ang Pellenberg. Kaya mamamatay ang mundong ito, balik ng espiritu. Inireklamo nito ang pagsasama ng kanilang pamilya sa mga usisero at umuusbong, saka nakaisip, humingi ka ng pera kay Fernan. Ha! Natigilan si Aint. Palakaibigan naman siya sa iyo, hindi ba? Tulak ng espiritu. Ipinakita nito kung paano gumagamit ang Pellenberg ng paycut na paraan para makuha ang gusto. Nabagabag si Aint, may pakay ba talaga si Fernan? Bumagsak na ang angkan nila, nakakahiya. Tama na ang konsensya, sanggal ng espiritu. Gamitin mo siya kahit ano pa ang tunay niyang motibo. Umiling si Aint, hindi siya naniniwalang nang uuto si Fernan. Bumalik ang alaala, noong sugatan siya, tapat ang alok ni Fernan ng potion, walang kalkulasyon sa mga mata. Totoo ang pag-aalala niya, desisyon ni Aint. Kung ganoon, sabi niya, hindi marangal na humingi ng pera. Ang tiwala ay hindi nabibili. Hanggal, sigaw ng espiritu, palo, palo, palo gamit ang dyaryo. Kahit ang emperador ay kailangang may mayamang taga-suporta. Huwag mong kakampihan si Fernan, magpakita ka sa kanya ngayon. Dumating si Aint sa isang marangyang estate. Maari ko bang makita si Fernan? Tanong niya sa utusan. Saglit at magalang ngunit tuwirang tugon, abala ang amo, sa pag-aaral at sa Merchant Guild, at mahirap siyang makatagpo ng walang appointment. Tinanggap ni Aint, sabihin niyo na lang pong bumisita si Aint Armenian. Malamig na tugon, masyadong abala si Fernan at pinapabalik na lang siya. Natahimik si Aint. Habang lumalayo, naalala niya ang sabi ng espiritu, magbibigay daw ng pera si Fernan. Napatigil siya, may kakaiba. Ang isang Pellenberg ay hindi dapat umasta ng ganyan. Ngayon, parang istorbo lang siya. Mula sa bintana, pinanood ni Fernan ang pag-alis ni Aint, nagulat, nauna itong kumilos bago pa niya mahayla. Pumasok ang butler, na ipaalis na raw si Aint, gaya ng utos. Tumango si Fernan. Bakit niya pinagmasdan ng husto?
Tanong ng butler kung paaalisin din lang. Sagot ni Fernan, kainahinala ang mabilis na pagdalaw. Hindi si Aint ang taong hihingi ng tulong, kaya kakaiba ito, kahit kapareho lang ng motibo ng lahat. Hihintayin ko muna ang tiwala niya bago ko siya hulihin ng tuluyan. Sulit ba ang pagod para sa bumagsak na maharlika? Sulit, dahil sa talento niya, tugon ni Fernan. Paano kung mawala siya sa atin? Mag-iiwan ako ng siwang. Utos ni Fernan, ilabas ang lahat ng nakakatawang mahal na elixir sa bodega, ibigay sa kanya. Napatanga ang butler. Kung hindi ubra, mas mahal pa ang ibibigay ko, ngisi ni Fernan. Kung hindi nabibili ang isang bagay, kulang lang ang ginastos. Maya-maya, tinanong ng espiritu si Aint kung nakita niya ang butler ni Pellenberg. Nag-iwan lang siya ng kahon at sobra, sagot ni Aint. Apology letter yan. Tuwang sabi ng espiritu. Buksan mo. Binasa ni Aint, isang regalo, taos puso, ang iyong nakatatanda, Fernan. Nakatatanda. Sumabog sa galit ang espiritu, habang sinusuri ni Aint ang elixir. Nanlaki ang mga mata ni Aint, lubos na nabigla sa laman ng kahon. Kumusta? Kinakabahang tanong ng espiritu, lumulutang papalapit. Ipinakita ni Aint ang regalo. Isang kumikislap na orb kung saan lumitaw ang gininto ang ibon santo, ang banal na ibon ng liwanag. Mahinang bulong ni Aint, Senyor, habang nagbubunyi ang espiritu niya sa yaman ni Fernan. Buti na lang at dinalaw mo siya, wika ng espiritu, tuwa ang tuwa. Labis na naantig si A, may tunay palang nagmamalasakit sa isang walang saysay na tulad niya. May luha sa mga mata, nangako si A na magpupursigi upang suklian ang inaasahan ni Fernan. Habang ang espiritu niya'y nagmamasid, puno ng pagdududa. Sa silid aklatan, kalmadong nagtanong si Fernan sa butler tungkol sa nangyari. Ulat ng butler, tinalo ni Aint Armenian si Varian Calber. Nilunod ng aura ni A ang higit na mahusay sanang espada ni Varian. Napaisip si Fernan, ginamit siguro ni A ang elixir, binago nito ang manipis na pagitan ng Propecia. Nang tanungin kung iyon ang dahilan ng malinaw na panalo, umiwas si Fernan. Naunawaan ng butler ang nakatagong pahiwatig, kaya namang manalo ni A kahit wala ang regalo. Hindi na natin malalaman ng tiyak, bulong ni Fernan, ngunit nasa linya pa rin ang Propecia. Sa pagbagsak ni Varian, malapit na ang pag-aaring demonyo. Sumiklab sa isip ang itim at tiwaling anyo ni Varian. Perpektong pagkakataon nito para patunayan na totoo ang mga demonyo, isip ni Fernan. Inutusan niya si Hyde, bantayang mabuti si Varian Calber, alamin kung paano unang nakakasalamuha ang demonyo. Nalito si Hyde, si Aint po ba ang ibig niyo? Umiling si Fernan, kailangan niyang unawain kung paanong nagbabalik ang matagal ng naglaho. Pulang nagliwanag ang mga mata ni Fernan, handa sa paparating na tunggalian. Dumating ang ulat, nakakuha ng bagong espada si Varian, pagkatapos ay tumakbong may sakit sa tiyan. 2 linggo ang lumipas, naiinis si Fernan, sa kabila ng pagbabantay, walang nangyayari kay Varian. Hindi sumasabay ang mga pangyayari sa nakitang Propecia. Sa kwarto, napabuntong hininga siya sa madalas na pagpunta ni Varian sa banyo, tama ba ang ginagawa ni Hyde? Nagsulat siya ng mga teorya, mali kaya ang Propecia ng pagkasaniban. Dapat bang siyasatin muli ang kredibilidad? Sa isang bisyon, nasaktan ngunit matatag si Varian matapos ang unang talo kay A. At nakakuha ng rematch sa midterms. Sumalakay si Varian, ngunit si A ay malamig ang tingin, alam na ang magiging wakas. Kahit buong determinasyon si Varian, hindi matatalo si A ang minsang natalo na niya. Isang matinding kidlat ng liwanag, pihit sa laban. Ipinakita ang bagong lakas ni A, si Gardner Alphen Parson, may strong escrimador, ang gabay niya ngayon. Pagkatapos, iniwan ni A ang kaunang Varian sa lupa. Doon dahan daw ang sumisingit ang demonyong enerhiya sa isip at laman ni Varian.
Nagising si Fernan mula sa tulog, hinahabol ang hininga. Umaga na, pati sa panaginip, propesya na. Reklamo niya, hawak ang ulo. Ngayon malinaw, masasaniban si Varian pagkatapos ng ikalawang talo niya kay A. Nangitid ang titig ni Fernan sa araw ng midterms ng first years. Muling yumandar sa isip niya ang eksena ng duelo habang umupo siya sa higaan. Pumasok si Hyde, maaga po kayo, young master. Nakaayos na ang almusal. Napansin niyang sinisiyasat ni Fernan ang mga gamit. Ano pong gagawin ninyo? Sakto ang dating mo, sagot ni Fernan. Papanoodin ko ang midterms, sasama ka sana, pero tinawag ka ng duke. Kaya iba ang isasama niya. Nakangising yuzisa ni Hyde, wala naman kayong kaibigan, hindi ba? Nina si Fernan, meron. Lumipat ang eksena kay Luna. Bakit kailangan mo ng bantay para lang pumitas ng halamang gamot? Midterms ngayon, abala ako, reklamo niya. Iginiit ni Fernan, kailangan ngayon kunin ang halaman para epektibo. Ibabawas ko ang interes mo sa utang ng ilang buwan, alok ni Fernan. Sige, agad na sang-ayon ni Luna. Habang naglalakad, tinanong niya kung saan pupunta. Hilagang kabundukan, sagot ni Fernan. Ano, doon ang eksamen ng first years, mapapahamak tayo. Pera ang solusyon, ngisi ni Fernan. Umirap si Luna, ibig mong sabihing lagay. Tumpak ang hula niya, si Professor Grad, na pinuri pa ni Fernan sa pagiging flexible. Tumalikod si Luna, naiinis. Bilasan natin, hindi tayo mahuhuli, habol ni Fernan. Binabawi mo na ba ang salita mo? Sulyap ni Luna. Mabilis lang, pangako niya, at masayang tumakbo si Luna sa unahan. Saglit ay nagsanay silang dalawa sa ilalim ng mga puno, matinding sparring. Pagkaraan, parehong nakabalabal at nagtatago. Ayos na ring magkuble, kahit may pahintulot tayo, amin ni Fernan. Alam mong mali, pero ginagawa mo pa rin, tuyong tugon ni Luna. Mabait ka na lang, sagot ni Fernan. Napatigil siya, may tinatsak. Naalala niya, ikalawa sa taon si Ain, at ayon sa mapa, delikadong malapit ito kay Varian. Bawal yang mapa ng propesor, sita ni Luna. Tahimik ka muna, iritadong tugon ni Fernan, nagsisisi na isinama siya. Tumalim ang ekspresyon ni Fernan, may pakiramdam siya sa unahan. Halimaw ba yung nakita ko? Tanong ni Luna, napangiti ng bahagya si Fernan, baka ito na ang hinihintay niya. Kumalabog ang isang nakapangangilabot na sigaw sa kakahuyan. Mula sa mga first year, kinilabutan si Luna, at tumakbo patungo sa pinanggalingan. Sandali, habol ni Fernan, delikado kung mag-isa. Luna, sigaw niya habang sinusundan ito sa ligaw na gubat. Natagpuan nila ang mga nahimete na mag-aaral, ligtas sa pinsala dahil sa depensang mahika ng mga mapa. Hindi ganito karahas ang mga halimaw dito, bulong ni Fernan. Maaga ang simula, sumpa, yumandar ang pangyayari mas maaga sa Propecia. Nasaan si Varian? Isang dagandong, napatayo silang handa. Ano bang nangyayari? Taranta ni Luna. Sa gitna ng kaguluhan sa gubat, isang nalilito at umiindayog na boses ang umalangaw-ngaw. At isang napakalakas na puwersa ang samagasa sa mga puno. Anong nangyayari? Isang nalilitong tinig ang umalangaw-ngaw. Isang napakalakas na puwersa ang samagasa sa mga puno. Nagliparan ang mga dahon at tipak ng kahoy. Sabihin mo, anong nangyayari? Sigaw ni Luna, habang si Fernan ay nananatiling walang emosyon ang mukha. Habang pinagmamasdan nila ang kaguluhan, napaatras si Luna. Nanlaki ang mga mata sa takot. Isang napakalaking halimaw na kahawig ng orc ang sumugod sa kanila sa gitna ng gubat. Tumalon si Luna ng napakataas, umilag sa malupit na hampas ng pambayo ng halimaw. Mabilis siyang lumapag, handang harapin ito ng harapan. Nagulat siya, kahit naputulan na ng braso, patuloy pa rin sa pag-atake ang halimaw, nag-aalab ang mga pulang mata sa hindi likas na galit. Umamba ang isang brasong dambuhala, handang ibagsak ang buong bigat nito.
Sumingit si Fernan, nagpasabog ng buhawi ng mahikang batong may pulang ningning. Bumaon ang mga tipak sa katawan ng halimaw at napahinto ito. Sumunod si Luna, isang malinis na sargo, saka kumalan palayo. Sa panghuling hiwa, pinabagsak niya ang halimaw. Ano yun? Tanong ni Luna. Frenzy, tugon ni Fernan. Kapag nababaliw ang halimaw, hindi na nakakaramdam ng sakit. Iisa lang ang nasa harap ng isip, pumatay. At para tuluyang mapuksa, putulin mo ang ulo. Bakit siya nag-frenzy? Sa propecia, sagot ni Fernan, may malawakang pagwawala ng mga halimaw dahil sa mga demonyo. Sulyap ng bisyon, isang demonyong nagpapalakas kay Varian. Ngumisi si Fernan. Bakit ka tumatawa sa ganitong panganib? Senggal ni Luna. Itinaas ni Fernan ang baston, nagliyab ito sa matinding pulang mana. Unahin natin ang mga halimaw, aniya. Tinitigan siya ni Luna, may hinala, alam niyang may tinatago pa si Fernan. Bigla, ang mahikang mapa na gamit nila ay nagsunog at nawala na parang abo. Sa ibang dako, nakatayo si Aunt Armenian sa ibabaw ng natatalong Varian. Gumapang si Varian, sumigaw, hindi pa tapos. Malamig ang tinig ni A, tapos na. Natalo ka. Umalangaw-ngaw sa isip ni Varian ang natalo ka. Naalala niya ang mataas na inaasahan ng prinsipe. Naalala niya ang mabibigat na salita ng kanyang ama. Nang inig siya sa takot na mawalan ng pagmamana. Kailangan kong manalo, bulong niya. Pumikit ang kamao ni Varian, sumiklab ang pulang aura. Lumingon si A, dama ang biglang apoy ng loob ng kalaban. Ain, sigaw ni Varian, sumalakay sa napakalaking hiwa. Sa malubong ang gininto ang aura ni A sa madilim na kapangyarihan ng isang misteryosong itim buhok na eskrimador sa kisap-matang sagupaan. Pagkaraan, nakatayo si A sa tabi ng buwal na Varian. Patayin mo na yan, walang dangal, reklamo ng espiritu. Eksamen lang ito, tugon ni A. Hindi tunay na digmaan. Bumalik kina Fernan at Luna. Mas madali kaysa inasahan, sabi ni Fernan tungkol sa halimaw. Itigil natin ang pangunguha ng halaman, giit ni Luna. Magpatawag tayo ng staff. Hindi, kukunin natin ang halamang yan. Pakanluran tayo, kahit may mga halimaw. Nabaliw ka na ba? Napatay mo ang isa. Mahirap, pero kaya, alam mo na bang mangyayari ito? Sundot ni Luna. Hindi, kibat balikat ni Fernan. Buhay mo o halaman, pumili ka. Ngumisi si Fernan, taas noo. Pesteng halaman. Fernan, sigaw ni Luna, habang tumatakbo na siya papasok sa gubat. Dumating sila sa maluwang na clearing. Dito ba ang halaman? Tanong ni Luna. Oo, sagot ni Fernan. Napansin ni Fernan ang walang malay na Varian. Huli tayo, bulong niya. Tapos na ang laban. May nahulog na estudyante, sigaw ni Luna. Huwag kang lalapit. Madiing babala ni Fernan. Nilingan siya ni Luna, naguguluhan. Siya si Varian Calb-Ordan, sino ang nakatalo sa kanya? Tulungan natin siya, desisyon ni Luna. Lumayo ka ngayon din. Sigaw ni Fernan. Hindi ko siya iiwan. Paano kung may frenzied na? Halimaw, ilipat natin siya sa ligtas na lugar. Bigla siyang may anino sa likod. Nakatayo na si Varian, nakalugay ang pulang buhok, natatakpan ang mukha. Nanlaki ang mata, tama ang agarang panganib. Naitapon si Luna sa gilid, at lumitaw ang nakabibinging presensya. Anong aura to? Bulong ni Luna, kinikilabutan. Hindi ko pa nararanasan ang ganitong enerhiya, ani Fernan. Iyan ba talaga si Varian? Dumilim ang mukha niya. Demonyong enerhiya. Ang ibig mong sabihin, ang taglay ng mga demonyo. Oo, si Varian, sinapian ng demonyo. Nakatayo ang sinapian na Varian, balot ng nakakatakot na madilim pulang aura. May hindi tama sa sitwasyon, iyon ang unang naisip ni Fernan. Sa propecia, dapat ay hahabulin ni Varian si Aint pagkapukaw niya. Kislap, nagningning ang mga mata ni Fernan sa matangkad na pula habang binubuong muli ang mga piraso. Nagbago ang target ng demonyo, bulong niya. Nagbalik ba talaga ang demonyo at ginamit ang katawan ni Varian?
Nanginginig na tanong ni Luena. Paano mo nalaman? Hindi siya sinagot ni Fernan, wala na si Varian sa sarili. Dapat pakalmayan natin siya. Luena, matalim ang tawag ni Fernan, sanggahin mo siya ng 10 minuto. Ano ka? Anong gagawin mo? Humuhulas ang anyo ni Fernan, parang naging malinaw ang katawan, naglaho sa paningin ni Luena. Sumalakay ang sinapian, napamura si Luena, Fernan, duwag. Varian, sigaw ni Luena, umaasang maririnig siya. Isang haluihoy na ungol halimaw lang ang sagot. Nagbangga ang kanilang mga espada, sumabog ang liwanag at dilim sa hangin. Kumakapit si Luena sa pagharang, nakangiwi, halos mawasak ang braso sa bigat ng demonyong lakas. Napakalakas, bulong niya, habang nakakandado ang mga talam. Naigupo siya ng alon ng kapangyarihan ni Varian. Pero sa pagbangon, sumargo siya paitaas. Tumama ang hiwa, bumagsak si Varian sa lupa. Nakatayo si Luena, bughaw ang ningning ng mga mata. Varian Calvert, kumalma ka. Ilang saglit na di kumikilos ang lalaki. Pag-angat niya, nakasilaw tulad ng hayop, dumadagandong ang maitim na enerhiya sa paligid. Muling sumalpok ang bughaw at ubing kidlat ng aura sa himpapawid. Humahabol ang hininga ni Luena, sobra ang aura na nilalabas ko, hindi nauubos ang kanya, kung ganito, mauubusan ako. Nag-isip siya ng plano habang umiikot ang alikabok at dahon sa paligid. Bigla, napalingon ang sinapian, parang may bagong presensya. Bumalik si Fernan, kalmado, Luena, dito ka. Ngayon ka lang. Senggal ni Luena, umugang ang alitaptap ng demonyong galit, itinuon ni Varian ang tingin kay Fernan. Dito, bilis. Sigaw ni Fernan, sabay hatik sa pag-urong. Bakit tayo tumatakbo? Dahil demonyo yan, walang emosyon na sagot ni Fernan. Umalis ka at iniwan mo ako. Bulyo ni Luena, hindi ako umalis, naglatag ako ng patibong. Si Varian, hindi siya tatalunan sa karaniwang paraan, paliwanag ni Fernan. Sa oras na to, sasalubong na siya rito. Dumiretso ang sinapian, bulag sa galit. Sa itaas, sumiklab ang isang napakalaking pulang magic circle. Binaon si Varian pababa na parang binagsakan ng langit. Sumunod ang bara gem ng maningning na gintong haligi ng enerhiya, sunod-sunod ang bagsak. Umuga ang lupa, sumalpok si Varian sa batuhan. Sobra, sigaw ni Luena, nanlulumo. Paano kung mamatay siya? Tingnan mo, tugon ni Fernan. Muling tumindig si Varian, pumuputok ang ubing bagyo ng demonyong enerhiya, buhay na buhay. Isang pinong sibat ng dilim ang dumaan sa tabi nila, ikinagulat nina Fernan at Luena. Ngumisis si Fernan, inilabas ang kumikislap na pulang hiyas. Tahimik siyang nagmakausap ng orasayon. Nakahawak sa hiyas, kumilos ang isa pang napakalaking magic circle. Tapusin na natin. Sumabog mula sa lupa ang napakalaking haligi ng apoy at liwanag, nilamon ang paligid. Sa gitna ng dagandong, nawala ang anino ni Varian sa naglalagablab na apoy. Sa aftershock, sumemplang ang katawan niya, walang malay sa lupa. Pinunasan ni Fernan ang butil ng pawis, mission success. Teka, senggal ni Luena, hindi kumbinsido. Hindi ba sayang ang sobrang mahal na gamit mo? Kinailangan, sagot ni Fernan. Pwede naman tayong magduo at tapusin natin siya. Demonyo ang nasa harap mo, sagot ni Fernan, itinuro ang saradong mata at demonikong bakas sa titig ni Varian. Nakakatakot nga, aminado. Si Fernan, pero sumagi sa isip niya ang Propacia. Sa nakita niyang hinaharap, dapat ay maghihirap si Aint laban kay Varian at magigising sa laban. Ngayon, mabilis ang lahat. Mabilis niyang kinausap ang sarili. Si Luena, sa kalagayan ngayon, mas malakas pa kay Aint, kaya niya sumabay. Mali ang compute ko. Napasinghap, natuon ako sa demonyo, nakalimutan ko ang isang mahalagang detalye, at sinunog ko ang supermahal na artefacto at scroll. Hoy, kumaway si Luena sa harap niya, ilang daliri to. Sa lupa, umungol si Varian, hawak ang ulo. Roar!
Bigla siyang sumugod. Hindi na parang demonyo. Ang pera ko, sigaw ni Fernan, galit na galit, at isang suntok ang idiniretso sa mukha ni Varian. Tulog agad si Varian, dumagundong ang bagsak. Fernan, sigaw ni Luna, naiinis sa inasal niya. Nakatitig si Fernan sa buwal na Varian, nangalumbabang nagbubulong. Paanong matatawag na demonyo tong kahabag-habag na itsura, kung mas masahol pa pala ang luging nararamdaman? Maya-maya, tuliro at wasak ang itsura ni Varian habang nakatitig sa isang mahiwagang bowl ang nagpapakita ng kanyang sariling demonyong pagwawala. Ako, ito. Halos hindi makapaniwala. Imposible, giit niya. Kalmadong paliwanag ni Fernan, tumpak ang recording ng bowl ang iyon, iyan ang totoong nangyari. Kinumpirma ni Luna, hindi iyon peke. Tutol si Varian, wala siyang maalala matapos labanan si Ain. Kaya ko ito ipinapakita, sagot ni Fernan. Maikling buod ni Fernan, natalo ka, sinapian, at umatake ka sa amin. Hindi totoo, hindi pa ako nakakita ng demonyo. Sigaw ni Varian, napanood mo na mismo, malamig na tugon ni Fernan. Ipinaliwanag niya ang patibong, tinamaan si Varian ng bomba, sinundan ng mga palasong mahiwaga, at mga halijing parang apoy impyerno. Bakit ka nabuhay? Proteksyon ng demonyong enerhiya, dagdag ni Fernan. Binanggit pa niya ang presyo ng mga artepakto at pati ang emotional damage niya, malaki ang nalugi. Guilty si Varian, nag-alok na babayaran ang mga gamit. Umarte si Fernan na parang nakita na niya ang ilaw ng kabilang buhay. Noindang si Varian at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin. Sakto ang tiyempo, inilabas ni Fernan ang solusyon, isang kontrata. Pirmahan mo, magiging alipin kita, at kakalimutan ko ang nangyari ngayon, aniya. Alipin, nakatingin sa papel na hindi makapaniwala. Tuyong sabi ni Luna, walang appreciation. Napabuntong hininga si Fernan, sige, sa usual na paraan na lang natin ito. Nagbanta si Varian, ibibigay ko tong recording sa mga hukom, the judges. Napakurap si Fernan sa pangalang iyon. Paliwanag ng salaysay, ang mga hukom ay isang imperial na organisasyong naninibak ng mga demonyo, noon ay napakalakas. Parang nilalang na balot ng banal na apoy ang pinuno. Sabi ni Fernan, sabik silang makakita ng katibayan ng pagsasapian, matutuwa sila sa recording mo. Wala akong kinalaman sa demonyo. Sigaw ni Varian, namimilipit. Ngising chibi si Fernan, expelled ka sa akademya sa pakikipagsabuatan sa demonyo, at ang ama mo, tatanggapin pa ba ang anak na ipinagbili ang kaluluwa? Parang lumabas ang kaluluwa ni Varian sa katawan, ubus na ubus. Yumukod siya ng malalim, maraming salamat, Panginoon. Umismid si Luna, kailangan ba talagang ganoon kabigat ang ginawa mo? Habang malungkot na naglalakad palayo si Varian, tanong ni Luna kung dapat bang sabihin sa mga propesor. Hindi pa oras, sagot ni Fernan, kulang ang datos. Hindi natin alam kung nag-isa siya o may kumukumpas mula sa anino. Nagliwanag ang mga mata ni Fernan, ibig sabihin, may kasabwat sa loob ng akademya. Sumilay sa isip niya ang imahe ng isang demonyong bungo na may sungay, ang nakatagong mastermind. Bakit mo to iniimbestigahan? At bakit target ang mga estudyante? Tanong ni Luna. Teorya ni Fernan, kung guguyirin ng mga demonyo ang kinabukasan ng imperyo, sisirain nila ang pinakamahuhusay, dito mismo sa akademya. Napakuyom ng kamao si Luna, hindi ako manunood lang, tawagin mo ako kung kailangan mo sa paglipol ng mga demonyo. Ngisi ni Fernan, umubra ang plano ng hindi na kailangan ng dagdag na diskwento, simula pa lang ito. Pagkaraan, naayos ng guro ang mga nag-frenzy na halimaw, at kinansela ang midterms ng first year nights. Pero hindi tuluyang maiwasan ang exams, may madali ang abiso sa pisara, written exams ang lahat dahil sa seguridad. Umalangaw-ngaw ang, yari tayo, ng mga estudyante. Dahil karaniwang mas mabigat ang praktikal na grado, nabigitan lalo ang mga nakatutok sa labanan.
Hindi kasama si Aint sa exemption, nakita siyang todo-aral, nakalutang sa tabi ang espiritu. Habang nag-aaral si Aint, may kakaiba raw na naramdaman. Ang espiritu, kapag may demonyo, laging may frenzy, paliwanag nito, nakasagap daw siya ng mahinang bakas ng demonyong enerhiya. Pero wala naman tayong nakita, sagot ni Aint. Pinitik sa ulo ng espiritu si Aint, babalik sila, at nandito ako para sayo kapag bumalik sila. Seryoso ang babala, darating ang araw na ikaw mismo ang hahabulin nila. Napakunot si Aint, bakit ako? Naubos ang pasensya ng espiritu, ang mga Armenian ang sinaunang kaaway ng mga demonyo, isa ka sa kanila, kaya natural na target ka. Tumimo ang babala, huwag kailanman magpapakampan. Nagulat si Aint, mukhang ang pag-iral niya mismo ay painit para sa mga demonyo. Samantala, sa Revidos Hall, isang tili ang bumasag sa gabi. Ang itim buhok na eskrimador ay napahawak sa ulo, napapasigaw sa sakit, nagmamadaling lumapit ang alalay. Young Master, anong nangyayari? Bumagsak siya sa mesa, umiiyak sa kirot. Anunsyo ng bagong first-year subject, isang linggong survival sa katimugang kagubatan. Sabi ng isang estudyante, may alamat na himalang halamang iniwan ng unang emperador sa gubat na iyon. Montage ng teksto, mahirap matagpuan ang halamang iyon sa walang kislap na kalawakan ng gubat. Lumitaw si Aint mula sa nakakubling kuweba na paan ng tubig, ginagabayan ng espiritu sa lihim na lagusan. May malakas siyang naramdaman sa loob, dahan-daang sumulong, at napangiti, jackpot. Sa kaloob-looban, nabighani siya sa mga labi ng mga naunang naglakbay. Sumipol ang hininga ng isang napakalaking nilalang, isang bughaw na dragon ang umamba. Takbo, sigaw ng espiritu, hindi mo yan kakayanin. Biglang bumagsak ang halimaw, pamuwing ang pader sa likod, at sumungaw ang kumikislap na ugat ng mithril, ang sadya ni Aint. Nag-uumapo ang tuwa nila, ubusin mo, sabi ng espiritu, bawat piraso. Paliwanag, ang mithril ay bakal na may basbas ng mana, mula rin dito ang talam ng espiritu, kaya nakatahan ang kaluluwa nito sa espada. Bumalik sa Revidos Hall, ang nasasaktang young master ay napatingala mula sa mesa, parang nakaramdam ng malayong pangyayari. Napahawak sa ulo, ng lalaki ang pulang mga mata, isang biglaang pagsilay ng katotohanan, bakal na may kaluluwa. Agad na kinausap ni Fernan si Luna, samahan mo ako. Kailangan nating lumiban ng isang linggo sa survival, tutol ni Luna. May paraan ako para bumawi sa oras, ngisi ni Fernan, at wawalisin ko ang interes sa utang mo. Hindi, diretso ni Luna, hindi ako liliban, lalo na para lang sa isang himalang halaman. Yamot ni Fernan, at lumabas. Maghahanap na lang ako ng iba. Paglabas niya, sinalubong siya ng isang nakangiting pulang buhok na lalaki. Ang tagal nating hindi nagkita, aniya. Naway sumayo ang tao ng basbas ngayon, dasal niya, nakadamit ng nagniningning na puting kasulya, nakatikom ang mga palad, payapa ang ngiti. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta.